Isang masamang itim na dragon ang biglang pumasok sa teritoryo ng Zia. Ngunit sa loob ng 3 minuto, natukoy ako ng sistema ng depensa sa hangganan, at 2 bombang nuklear ang tumama sa aking target. Nang malapit na silang ilunsad, itinaas ko ang aking 2 kamay, sumuko, at sinabi sa lengguwahe ng tao, "Pinuno, huwag po kayong umatake. Ako ang aking sariling tao." Pagkatapos, hindi ko lamang isiniwalat ang pangalan ng aking anyong tao, kundi malinaw ko ring sinabi ang numero ng aking ID card at address ng bahay. Sa katotohanan, ako ay muling nagkatawang tao sa ibang mundo at naging isang itim na dragon. Sa una, labis akong nasa sabik. Akala ko ay mararating ko na ang tugatog ng aking buhay. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi ako nagmana ng anumang alaala mula sa aking dating katawan, ni hindi ko nagising ang anumang minanang talento. Ang biglaang pagbabagong ito sa anyo ng buhay ay bumulag sa akin. Wala akong alam sa sentido komon, ni hindi ko alam ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng isang dragon. Kahit ang aking mga kakayahan sa paglipad ay nakuha pagkatapos ng malawak na eksperimento. Ang lahat ng ito ay nagpahirap sa aking sitwasyon sa ibang mundong ito. Madalas, kailangan kong maging palihim tulad ng mga hyena at witcher at magnakaw ng biktima mula sa ibang mga mandaragit. Pero kahit ito ay medyo nakakadismaya para sa akin. Total, ang isang 160 toneladang joint dragon ay kailangang kumain ng ilang toneladang karne sa isang pagkakataon para mabusog ang tiyan nito. Kaya, sa ganitong kahirap na sitwasyon, naisip ko, bakit hindi maghanap ng ibang mga dragon na katulad ko at tumira kasama nila, kahit na ang ibig sabihin nito ay maging tagasunod nila. Pero ang nakakalungkot ay dahil sa hadlang sa wika, joint dragon man sila o tao, tatakas sila agad pagkakita nila sa akin. Diretso nila akong aatakihin, nang hindi binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ang paulit-ulit na pagtanggi na tulad nito ay nag-iwan sa akin ng lubos na kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, isang araw, isang karaban ng mga ngalakal ang biglang sumulpat sa mga bako-bakong kalsada sa bundok na ito. Sila ay talagang mula sa kaharian ng Soman, mga 100 milya ang layo, katatapos lang ng isang kasunduan sa isang mahiwagang bansa at nagdadala ng mga kalakal patungo sa kanilang tinubuang bayan upang ibenta. Iniisip ko na kapag lumapit sila, tatalon ako at kakain ng 1 o 2 kabayo, ngunit hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ang aking dragon aura ay natukoy mula sa layong 1,000 metro. Napilitan akong humakbang pasulong at, sa harap ng lahat, direkta kong inatake ang isang kabayo. Ngunit nang malapit ko na itong kainin ng may kasiyahan, bigla kong napansin ang mga nylon na bag na nahulog mula sa nabaliktad na kariton. Nakasulat sa mga ito sa malalaking titik ang mga salitang Shia. Nakasulat doon ang iodized refined salt. Pinigilan ko ang aking hininga. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. At pagkatapos, kahit papaano, nanlaki ang aking mga mata. Ang isang mabangis na dragon ay hindi madaling lumuha maliban kung ang puso nito ay tunay na nawasak. Walang nakakaalam kung paano ako nakaligtas nitong nakaraang 6 na buwan. Minsan, kinailangan kong kumain ng lupa dahil sa gutom. Minsan, hindi ako makatulog araw at gabi dahil sa kalituhan. Minsan, dahil sa kalungkutan at pangungulila sa bayan, madalas akong tumitingala sa langit at kinakausap ang sarili ko. Hindi ko alam kung ilang beses, walang magawa at galit, tatayo ako sa tuktok ng bundok at sisigaw sa tuktok ng aking ulo. Ngunit ngayon ay tapos na ang lahat, at ako, ang nalilitong dragon, ay nakahanap muli ng direksyon. Saan mo nakuha ang lahat ng ito? Nauutal na sagot ng lalaki sa wikang Shia. Dinala namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan sa mahiwagang bansang Shia. Kaya, ibig sabihin ay naparito na rin ang Shia sa mundong ito. Magaling, saang direksyon siya patungo? Hayaan mo na, dalhin mo na lang ako doon. Pagkatapos ng maikling pag-uusap sa daan, nalaman ko na ang pangalan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay Huke. Siya ay isang propesyonal na mangangalakal at ilang beses nang nakipagkalakalan kay Zia. Ayon sa kanya, ang Zia ay isang napakamahiwagang bansa na biglang lumitaw sa mundo mga 6 na buwan na ang nakalilipas. Isang mahiwagang hadlang ang umiiral sa pagitan ng mga hangganan ni Zia at ng mundong ito. Sa loob at labas ng hadlang, pareho silang ganap na magkaibang mundo. Sa loob ni Zia,
Walang mahika. Sa halip, mayroong isang bagay na tinatawag na agham na umiiral doon. Ang mga patakaran, atmosfera, at kapaligiran ng mundo ay ibang-iba sa mundong ito. Kung ang mga katutubong nilalang ng Zia ay pupunta roon, mahaharap sila sa matinding problema sa pag-aangkop sa klima, na maaaring humantong sa sakit o kamatayan. Gayun din, ang mga tao ng Zia ay hindi madaling sumubok sa mundo sa labas ng harang dahil ang kanilang mga katawan ay walang kaugnayan sa mga mahiwagang elemento. Kung walang mahigpit na proteksyon, ang mga nasa lahat ng dako na mahiwagang elemento ay maaaring magdulot ng hindi na mababagong pinsala sa kanilang mga katawan. Ang harang na ito ay nagpapanatili sa dalawang mundong ito na ganap na magkahiwalay, at parehong gumagana sa kani-kanilang paraan ng walang anumang panghihimasok. Napakakaunting tao ang nakapagsaliksik ng malalim sa Zia. Ang alam lang ay hindi tama na pakialaman ito. Hindi lamang dahil mayroon silang malakas na pambansang kapangyarihan at mga high-tech na armas, kundi dahil mayroon din silang isang ultimate weapon na tinatawag na nuclear weapons, na kahit ang mga Diyos ay nanginginig sa harap. Nang marinig ang lahat ng ito, nadagdagan ang aking pananabik. Lumipat na ba talaga ang buong bansa ko sa mundong ito? Nangangahulugan ba ito na nandito rin ang aking mga magulang? Sa pag-iisip nito, mas mabilis kong ikinakampi ang aking mga pakpak. Sa wakas, pagkatapos lumipad ng ilang oras, nakita ko ang isang napakalaking tulay na harang na tumataas sa ibabaw ng lupa. Pagpasok ko rito, nakaramdam ako ng lubos na pagkabalisa. Nahihirapan akong huminga, nahihilo, at nakaramdam ng kakaibang takot. Sinasabi sa akin ng kondisyon ng aking katawan na ang kapaligiran dito ay hindi angkop para makaligtas sa joint drag. Ngunit ngayong nakarating na ako sa ganito kalayo, hindi ko na kayang bumalik nang hindi kinokontak ang aking bansa. Kaya naman nagpatuloy ako sa paglipad papasok. Maya-maya, may ilang fighter jet na lumipad ng napakabilis, at sa sumunod na sandali, 2 misail ang bumaril at lumapag mismo sa harap ko. Bagamat hindi nila ako direktang tinamaan, malinaw ang kanilang senyales, ayaw nila akong sumulong. Sakto lang, isang helicopter ang lumipad na bukas ang mga pinto. Isang opisyal ng militar sa loob ang sumigaw gamit ang isang megaphone, "Mr. Dragon, dahil ilegal kang pumasok sa aming bansa, lumapit ka agad at sumuko para sa investigasyon at huwag magpakita ng hindi kinakailangang paglaban. Magpahinga ka lang. Si Shaw ay isang sibilisado at matalinong bansa. Hanggat makikipagtulungan ka sa investigasyon, ganap naming ginagarantiyahan ang iyong kaligtasan at mga legal na karapatan. Kung hindi, maging handa kang harapin ang mga kahihinatnan ng aming mga aksyon." Walang pakialam ang opisyal kung naiintindihan ko ang kanyang wika o hindi. Sinunod niya lang ang kanyang pamamaraan. Kung hindi lang dahil sa mga utos mula sa mataas na pamamahala na huwag agad na atakihin ang mga supernatural na nilalang, kung gayon. Matagal na akong papatayin ng militar. Akala ng opisyal kahit na naintindihan ng isang ahente na nilalang tulad ng itim na dragon ang kanyang mga salita, wala itong silbi, at sa huli ay kakailanganin nilang gamitin ang kanilang puwersa. Ngunit walang inaasahan na magre-react ako na parang nakikita ko ang mga kapamilya. Sumigaw ako sa tuwa, "Pinuno, huwag po kayong umatake. Ako ang sarili nating tao." Nagulat ang lahat na may isang dragon na nagsasalita ng wikang Zia at tinatawag ang sarili niyang tao. "Mr. Dragon, hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Maaari po ba ninyong ipaliwanag ito? Isa lamang akong normal na mamamayan ng Zia. 6 na buwan pa lamang ang nakalilipas, bigla akong naging dragon. Ang pangalan ko ay Wangze. Ako ay 26 na taong gulang. Ang numero ng aking ID card ay 45,038, at ang address ng aking tahanan ay Xining Road No. 20-1, Guichang, Xinxing District. Ang pangalan ng aking ama ay Huang Kangping. Edad 56, siya ay isang self-employed na lalaki at nagpapatakbo ng isang maliit na supermarket kasama ang aking ina, si Pan Shulin. Nang marinig ito, lubos na nagulat ang opisyal. Dapat mong malaman na dahil sa harang na iyon at sa lihim na seguridad ni Zia, ang matatalinong nilalang sa labas ng harang ay may napakakaunting kaalaman tungkol kay Zia. Hindi magiging madali para sa sino man na gumawa ng ganito kagandang kwento. Ginoong Wangze Wright, manatili po kayong kalmado. Magpapadala ako ng isang tao para verifikahin ang mga detalyeng ito ngayon din. Kung ang sinasabi ninyo ay totoo, wala kayong magiging problema.
Ngunit para sa inyong kaligtasan, mangyaring lumipad kayo palabas ng harang ng mabilis. Ngunit pinuno, hindi ako makalipad. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkain? Hindi pa ako kumakain sa loob ng 5 araw, sagot niya. Oo naman. Maya-maya, nakatanggap si Tenyente Coronel Liu Weihan ng kumpirmasyon sa walkie-talkie na ang mga detalyeng ibinigay ng itim na dragon na ito ay eksaktong tumutugma. Di nagtagal, dumating ang isang helikopter na may dalang 4 hanggang 5 toneladang karne. Nang makita ko sila, nawalan ako ng kontrol at sinimulan ko silang kainin ng buong bilis. Ngunit kahit nabusog na ako pagkatapos kong kainin ang lahat, hindi ako makalipad. Habang kumakain ako, napagtanto kong ang karne ay napakatuyo. Ito ay ibang-iba sa karne na makukuha sa labas ng harang. Tiningnan ko si Tenyente Coronel Liu Weihan ng may pagtataka. Nakangiti niyang ipinaliwanag, ito ay dahil ang mga hayop na naninirahan sa labas ng harang ay may mayamang mahiwagang elemento sa kanilang mga katawan. Mapanutrisyon man o kalidad ng karne, mas masarap ito kaysa sa atin. Sanay ka nang kumain ng karne mula sa ibang bansa. Kaya, malinaw na hindi mo makikitang masarap ang karne rito. Pero huwag kang mag-alala, nakipag-ugnayan na ako sa mga eksperto mula sa Zia Academy of Sciences. Malapit na silang dumating para bumuo ng plano sa pagsadyap. Samantala, kukunin nila ang sample ng iyong dugo at magsasagawa ng ilang check-up. Pero huwag kang mag-alala, hindi niya hahayaang malagay sa panganib ang iyong buhay. Tumanggo ako bilang pagsang-ayon. Total, handa na akong maging ginipig noong pumunta ako sa SIA, at napakalakas ng sigla ng joint drugs. Kahit nahiwain ang aking katawan, maaari itong gumaling ng lubusan. At higit sa lahat, gusto kong makita kung ano ang hitsura ng aking puso, atay, pali, baga, at bato ngayon. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang mga mananaliksik mula sa SIA Academy of Sciences. Una silang nagsagawa ng blood test at pagkatapos ay nagpasok ng isang maliit na robot sa loob ng aking katawan, na katulad ng isang capsule endoscope. Sinabi nila na magbibigay ito sa kanila ng pangunahing ideya ng aking mga organo at istruktura ng buto, at ang robot ay kalaunan ay lalabas pagkatapos ng pagtunaw, na hindi magdudulot ng pinsala sa aking katawan. Ngunit habang nagpapatingin, aksidente kong natunaw ng buo ang robot sa aking tiyan. Hindi lamang ito masarap, ngunit malinaw kong naramdaman na mayroon itong napakalaking nutritional value para sa aking katawan. Sana ay makagawa pa sila ng mas maraming robot na tulad nito. Mayroon pa ba kayo? Nang marinig ang aking kakaibang kahilingan, agad na napagtanto ng punong mananaliksik na si Ding Xian na ang robot ay tiyak na naglalaman ng ilang materyal na lubhang kailangan ng katawan ng Joint Dragon. Ngunit nang uutusan na niya ang iba na maghanap ng higit pang mga robot, biglang may narinig na boses mula sa malapit. Academic Yending, sa palagay ko ay hindi natin dapat subukang gawin ito ng husto. Maaari rin nating subukan ang paggamit ng mga baterya. Ito ay si Shu, isang mananaliksik sa kanyang pangkat. Si Shu ang unang taong nakatuklas sa mga supernatural na nilalang na iyon. Maaaring ay charge sa pamamagitan ng enerhiyang elektrikal. Sa totoo lang, mga 5 buwan na ang nakalilipas, ilegal na nahuli ni Sia ang isang anghel ng liwanag. Noong panahong iyon, dahil sa matagal na kawalan ng mahika, siya ay nahulog sa isang malalim na koma. Agad siyang sinubukang buhayin ng kalapit na ospital militar, ngunit dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga supernatural na nilalang na ito, lahat ng kanilang mga medikal na paggamot ay hindi naging epektibo. Nang gumamit lamang ng defibrillator ay nagpakita ng bahagyang reaksyon ang tibok ng puso ng anghel. Nahulaan ni Shio na ang anghel ay malamang na pumasok sa isang estado ng suspended animation, isang uri ng standby mode, at ang pagbabago sa kanyang tibok ng puso ay isang reaksyon sa malakas na enerhiyang elektrikal na nalilikha ng defibrillator. Hindi sapat ang lakas ng kuryente, kaya hindi siya magising. Nang panahong iyon, iminungkahi niya na dagdagan pa ang lakas. Kalaunan, tinanggap ng iba pang mga mananaliksik ang mungkahi ni Shio at ilang beses na binigyan ng electric shock ang puso ng anghel gamit ang defibrillator. Sa wakas, isang high-voltage electric shock na 200,000 volts ang matagumpay na nakapagpabalik sa kamalayan ni Angel. Nang marinig ito, natigilan ako. Ang anghel ay isang nilalang mula sa mga alamat ng mitolohiya, at siya ay nagre-recharge at bumabawi ng kanyang enerhiya. Kakaiba at hindi pangkaraniwan ang tunog nito.
Ngunit pagkatapos ng kaunting maingat na pag-iisip, napagtanto kong isa itong mundo ng pantasya. Maraming bagay dito ang hindi makikita mula sa isang normal na pananaw. Kaya, kung ganoon nga, huwag mo sanang masyadong isipin. Ay konekte mo ako agad sa mga cable ng kuryente. Tumanggo si Dingwen at agad na inutusan ang isang tao na kumuha ng 2 cable at ipasok ang mga ito ng direkta sa aking bibig. Habang mabilis na dumadaloy ang patuloy na daloy ng kuryente sa aking daluyan ng dugo patungo sa aking puso, bigla kong naramdaman na ang aking katawan ng dragon ay naging napakalakas. Maging ang mga epekto ng mahiwagang kandado ay nawala. Sinimulan kong nguyain ang mga cable, ninanamnam ang kanilang asensya, at ang aking mga mata ay nagsimulang pumikit ng comfortable. Pagkaraan ng mahabang panahon, naalala ko na kailangan kong sabihin sa mga mananaliksik ang aking nararamdaman. Pakiramdam ko ay may adrenaline na ibinumba sa aking katawan. Nasasabik ang aking buong katawan, at malinaw kong nararamdaman ang aking sarili na lumalakas. Ngunit hindi ba't napakababa at simple ng pamantayan para maging mas malakas sa pamamagitan lamang ng pag-charge? Nang marinig ito, ngumiti si Ding Shiwen at sinabing, Mr. Huang, hindi mo pa ito naiintindihan. Hindi naman mababa ang pamantayan dahil bago dumating ang ating siya dito, wala pang kuryente sa mundong ito. Wala pa ring kuryente noon. Ang ibig mo bang sabihin ay napaka-atrasado na ng teknolohiya sa mundong ito kaya hindi pa sila nakakabuo ng paraan para magamit ang kuryente? Umiling siya at sinabing, nang sabihin kong wala pang kuryente sa mundong ito, ang ibig kong sabihin ay wala talagang kuryente roon. Kahit anong paraan ang gamitin mo, imposibleng makabuo ng kuryente rito. Dahil sa natural na mundo sa labas ng harang, walang tinatawag na malayang elektron. Sa makatuwid, imposibleng makabuo ng kuryente roon. Oo, mayroon silang mga opsyon tulad ng kidlat at natural na kidlat na nilikha ng mga mahiwagang orasayon. Hindi ba't may mga malayang elektron? Paano nangyari iyon? Mr. Huang, ang mundo sa labas ng harang ay mas komplikado kaysa sa ating naiisip. Tila hindi mo pa alam na ang mikroskopikong sakop ng labas ng mundo ay ganap na nakakulong sa isang makapal na ambon. Ang araw, buwan, at mga bituin sa kalangitan ay hindi na ang mga normal na celestial bodies na kilala natin noon. Sa halip, ang mga ito ay mga masalimuot na masa ng enerhiya. Ayon sa impormasyong natanggap namin sa ngayon, ang panlabas na mundo ay parang isang labis na inaapi na pastor field. Ang mga tinatawag na Diyos ang may-ari ng pastor field na ito, at lahat ng matatalinong nilalang ay kanilang mga alipin lamang. Upang madaling makontrol at mapamahalaan ang kanilang mga puso, ayaw nilang malaman ng kanilang kawan ang labis o maging masyadong matalino. Kaya ganoon nga. Kaya, ang trick na ito sa pag-charge ay magagamit lamang sa ating Shadish, hindi ba? Oo, totoo iyan. Ngunit Ginoong Huang, ang enerhiyang elektrikal ay hindi kasing mahiwaga para sa mga superhuman na tulad mo gaya ng iniisip mo. Mula sa natutunan namin sa kaso ng anghel na iyon, alam namin na ang enerhiyang elektrikal ay hindi talaga nakapagpapataas ng lakas ng isang superhuman ng malaki. Ito ay isang direkta at lubos na mahusay na paraan upang maibalik ang enerhiya. Hindi ka talaga lumalakas ngayon, ngunit sa halip, marami sa iyong mga organo ang hindi gumagana ng maayos dahil sa matagal na kakulangan ng enerhiya. Ang kuryente ay muling nagpapagana sa mga mahihina at natutulog na organo upang ang iyong katawan ay unti-unting makabalik sa pinakamataas na kondisyon. Ginoong Huang, medyo gabi na, kaya gusto mo bang sumama sa amin sa silid ng pananaliksik? Mayroon kaming mas mahusay na kagamitan doon para singilin ka. Kinabukasan, sa isang silid ng pagtanggap sa distrito militar ng Belongho. Ano ang sinasabi mo? Ang anak ko ay naging isang joint dragger. Di nagtagal pagkatapos ng pag-uusap sa telepono, personal na binisita ng mga lokal na pinuno ang mag-asawang Huang Kang sa kanilang tahanan. Sinabi nila na ang kanilang anak ay may ginagawa siyang lihim na misyon, kaya imposibleng makabalik siya ngayon. Pagkatapos, inimbitahan sila ng distrito militar ng Beilonghi na makipagkita sa kanila, dahil si kasamang Hangze ay nasa ilalim ng matinding stress sa pag-iisip dahil sa trabaho at kailangan ang kanyang mga magulang. Nang marinig ito, hindi mapakali ang mag-asawa. Naglakbay sila ng libu-libong milya upang makarating sa lungsod ng Beilonghi. Ngunit hindi nila inakala na makakarinig sila ng kakaibang balita.
Sa ngayon, wala pa kaming 100% siguradong paraan para kumpirmahin kung ang dragon na ito ay ang inyong anak. Kaya nga tinawag namin kayong dalawa rito para makita ninyo mismo. Pagkasabi nito, binuksan niya ang projector sa dingding at pinatugtog ang footage ng itim na dragon mula sa nakalipas na 2 araw. Matamang pinanood ni na Wang Kangping at ng kanyang asawa ang footage. Alam mo, mukhang siya talaga iyon. Kahit na ang aming anak ay nagbago na sa ibang nilalang, ang duwag at tamad niyang ugali ay 100% sigurado na siya ang aming hanggal na anak. Teniente Coronel Liu, kailan namin makikilala ang aming anak? Maaring hindi lubos na tumpak ang makita lang siya sa video. Mas mabuting puntahan at kausapin siya ng personal. Matagal ka nang gustong makilala ni Huang Jia. Sige, puntahan na natin siya ngayon. Maya-maya, dinala sila ni Liu Weihan sa lugar kung saan ako sinisingil. Nang putulin ng mga staff ang power supply na nakakabit sa katawan ko, agad akong natauhan. Nang makita ko ang mga magulang ko, tatakbo na sana ako at yayakapin sila ng mahigpit. Pero mabilis na ikinumpas ni Liu Weihan ang kamay niya para senyales na tumigil na ako. Noon ko lang napagtanto na hindi na ako ang dati. Kung yayakapin sila ng 170 toneladang sanggol, madudurog lahat ng naroon. Anak ko ba talaga kayo? Opo, Tay. Siyempre, ako talaga si Huang Jia. Ano ang tipo ng dugo ni Wang Ze? Oo nga, aling prutas ang pinakagusto ni Wang Ze? Durian. Ano ang isang bagay na pinaka-naaalala ni Wang Ze tungkol sa pagpunta sa Temple Peria noong bakasyon sa tag-init ng 2002? Naligaw ako. Hindi. Nakalimutan niyo ako. Umiiyak ako at tumakbo ng 100 metro sa likod ng sasakyan niyo. Pero hindi kayo nag-react. Kalaunan, binigyan ninyo ako ng 50 pence bilang suhol para hindi ako magalit. Kaya, nagkaroon ba ng kasintahan si Wang Ze? Tatay. Wala ba akong respeto? Tama ka, Teniente Coronel Liu. Siya ang ating hanggal na anak. Nang marinig ito, labis na natuwa si Liu Ihan. Sa kumpirmasyon ng mga magulang, ganap na itong nakumpirma. Pagkatapos noon, masayang nag-usap ang aming pamilya ng halos 2 oras. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, medyo nakakaramdam na ng pagod ang mag-asawang Huang Kangping. Magpapahinga na sana sila sa isang kalapit na guest house nang biglang sumulpat si Liu Weihan sa kanilang pintuan. Pasensya na po, Ginang Pan. Napansin ng aming departamento ng teknolohiya na nag-upload ka ng post sa VChart Moments, na pinag-uusapan ang pagiging dragon ng iyong anak, at nagsama pa ng larawan bilang patunay. May kinalaman ba iyon? Patawarin ninyo ako. Hindi gumagana ang aking memorya. Ang kasong ito ay isang sikretong usapin ng militar na hindi dapat ibunyag. May oras pa ba para burahin ito ngayon? Agad na hinarang at binura ng aming departamento ng teknolohiya ang iyong post, kaya wala itong anumang epekto sa lipunan. Pumunta ako rito para makipag-usap sa inyong dalawa tungkol sa isyu ng pagkakakilanlan ni G. Hang Ze. Ang sikreto ng kanyang pagiging dragon ay itatago sa mundo. Ay dadagdag siya kay Zia bilang isang naturalisadong magkasamang dragon upang maiwasan ang maraming problema at panganib sa hinaharap. Napag-usapan na rin namin ito kay Hang Ze, at sinusuportahan niya ang planong ito. Sa makatuwid, sa kanyang anyo ng dragon, hindi na niya magagamit ang kanyang pangalang Hang Ze. Ang kanyang bagong pangalan ay Deus, isang nakakatakot na magkasamang dragon mula sa Hilaga, at natural lang, hindi niya kayo makikilala. Sa makatuwid, sa mga pampublikong lugar sa hinaharap, umaasa akong mananatili ang inyong distansya. Huwag sana kayong magkamali ng pagkapit sa kanya o pagtawag sa kanya ng anak sa publiko. Medyo nakaramdam ng hindi patas na pakiramdam si Wang Kangping sa kanyang anak. Ngunit napagtanto niya na may katotohanan ang mga sinabi ni Liu Weihan. Bukod pa rito, nag-alok si Liu Weihan na bayaran sila, kaya't masayang sumang-ayon silang dalawa. Samantala, sa Research Institute ng Bailong High Military District, sinasaliksik ni Deng Shuowen at ng kanyang pangkat ang dugo ng itim na dragon na ito. Gayunpaman, dahil sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan at kondisyon, hanggang ngayon ay wala pa silang natuklasan tungkol sa dugo ng dragon. Kaya may nagmungkahi na maghanap sila ng lunas sa labas ng hangganan. Nabalitaan ko na alam ng ilang matatandang pamilya at alchemist ang sikreto sa paggawa ng mga potion ng dugo ng dragon.
Kahit ang isang ordinaryong tao ay madaling maging isang malakas na mandirigmang dragon sa pamamagitan ng pag-inom nito at pagkuha ng dugo ng dragon. Isang insidente ang nangyari nang biglang lumitaw ang isang nasa hustong gulang na pulang dragon sa timog kanlurang hangganan upang ibenta ang dugo ng dragon nito sa ilang mga kriminal sa ating bansa. Marahil ay maaari nating maglagay ng bitag at hulihin ito at madaling hulihin ito. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Dingwen. Bagamat medyo mahirap patayin ang isang nasa hustong gulang na pulang dragon sa labas ng hangganan, medyo mahirap ito. Mas malakas ang isang nasa hustong gulang na itim na dragon kaysa sa isang pulang dragon, at higit pa riyan, maaari nating bigyan si Wang Zhe ng ilang high-tech na armas at magpadala ng ilang J-20 fighter jet para suportahan siya. Hindi ako naniniwala na mapapatamba natin ang isang pulang dragon kahit na matapos ang lahat ng ito. At kapag natutunan na ni Mr. Wang Zhe kung paano bumalik sa kanyang anyong tao, maaari na nating isipin ang paghahanap ng kasintahan para sa kanya. Habang iniisip ito ni Ding Xiaowen, lalo siyang nagsisisi. Ngunit bago iyon, kailangan kong ayusin ang pagkakakilanlan ng itim na dragon na ito. Doon lamang makikita siya ng mga tao sa publiko, at makakapagtrabaho siya ng maayos para sa bansa. Kaya, lumapit sa akin si Ding Xiaowen at ipinakita sa akin ang isang script na kanyang isinulat. Ayon sa kwento, isang malakas na itim na dragon na nagngangalang Diaz ang malubhang nasugatan habang nakikipaglaban sa isang masamang hari ng demonyo. Pagkatapos nito, pinalibutan siya ng ilang masasamang multo. Nang ang dragon ay nasa bingit ng kamatayan, isang matapang at magandang babaeng kapitan ng prospector ang nakakita sa itim na dragon at iniligtas ang kanyang buhay sa kabila ng pagtutol ng lahat. Ito ang nagbigay sa dragon ng paraan para makatakas sa panganib na ito. Sandali lang, hindi ba't medyo hindi makatwiran ang script na ito para sa iyo? Anong klaseng magandang babae ang lalampas sa hangganan at magtatrabaho bilang kapitan ng prospector? At nagkataon, natagpuan niya ang katawan ng isang naghihingalong dragon, na puno ng simpatiya at nagligtas sa buhay ng dragon. Kung magpapatuloy ang takbo ng kwento ng ganito, may mga romantikong elementong ay dadagdag. Isang itim na dragon na tulad ko ang kalaunan ay umibig sa babaeng kapitan at sinubukang manatili sa kanya magpakailanman upang makuha ang puso nito, at kaya naman masaya siyang pumayag na kunin ang pagkamamamayan ni Gia. Bagamat medyo luma na ang takbo ng kwentong ito, may katuturan ito at magbibigay ng paksang pag-uusapan. Mas magiging interesante ang kwentong ito para pakinggan ng publiko. Ang simpleng pagtag sa naturalized dragon na iyon bilang manugang ni Gia ay magpapataas ng pagmamahal sa iyo ng publiko. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyong hinaharap na trabaho gamit ang pagkakakilanlang ito. May katuturan iyan. Sige. Pero limitado lang ang aking kakayahan sa pag-arte. Kaya huwag mo akong sisihin kung may mangyaring mali. Maraming salamat sa iyong pag-unawa at kooperasyon sa amin. Ginoong Huang, huwag kang mag-alala. Hindi ito nangangailangan ng maraming kasanayan sa pag-arte. Kailangan mo lang umarte ng cool at dominante, at iwanan mo na ang iba sa amin. Pero sino ang dapat na bidang babae? Malamang ikaw mismo ang magdedesisyon niyan. Bakit pakiramdam ko ay nag-aayos ka ng blind date para sa akin? Natahimik ng ilang sandali si Ding Xuan. Pagkatapos ay sumagot siya, mukhang hindi mo na kailangang ilihim pa sa iyo ang tungkol dito. Mr. Wang, kung gusto mong mag-isip ng ganyan, walang masama doon. Gusto talaga naming maghanap ng kasintahan para sa iyo hindi lamang para pagyamanin ang iyong buhay pag-ibig kundi para makatulong din sa pagpapanatili ng iyong kalusugang pangkaisipan. Pangalawa, gusto rin naming subukan kung may mga likas na ugali ng tao na nananatili sa mga supernatural na nilalang. Kaya nga gusto naming magsaliksik katungkol sa paghahalo ng mga tao, dragon, at duwende. Kahit bilang isang Grand Dragon, kailangang pumili ng mapapangasawa ang bansa para sa akin. Nakakapagtaka, hindi ba? Sa tingin ko dapat nating pag-usapan ito ng detalyado. Dahil hindi ko pa natututunan ang kakayahang magbagong anyo pabalik sa isang tao. Magiging napaka-awkward ang umibig sa isang babae habang isa siyang dragon na may bigat na 100 tonelada. Ginoong Wang, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Natuklasan na namin ang isang paraan na nagpapahintulot sa iyo na magbagong anyo pabalik sa isang tao. Sa katunayan, kamakailan lamang, isang pulang dragon ang nagpasyang ibenta ang dugo nito sa ilang mga kriminal sa ating bansa.
Taglay pa rin ito ang teknik para magbagong anyo bilang tao. Nakipag-ayos na ito sa maraming mamimili gamit ang anyong tao. Kaya bakit ka naghihintay ng ganito katagal? Tara na at hingin natin sa dragon na iyon ang paraan. Ang totoo, Ginoong Vang, ang plano natin ay hindi direktang lapitan ang dragon na ito. Sa halip, gagamit tayo ng puwersa para hulihin ang nasa hustong gulang na pulang dragon na ito bilang bihag. Hindi naman sa malupit tayo, pero ang pulang dragon na ito ay talagang mapanganib at tuso. Ginugulo nito ang mga mangangalakal sa labas ng hangganan at nangongolekta ng malalaking bayad sa proteksyon mula sa kanila para sa ligtas na paglalakbay. Bukod pa rito, nakikipagsabuatan ito sa mga infiltrator sa ating bansa para nakawin ang ating mga pambansang lihim at estratehikong mapagkukunan. Malapit na sana natin itong labanan. Ngunit ang paglabas sa hangganan at paghuli sa isang nasa hustong gulang na pulang dragon bilang bihag ay napakahirap. Total, paano ko naman malalabanan ang isang pulang dragon kung hindi ko man lang matatalo ang puting dragon, ang pinakawalang kwentang dragon sa mundo? Samantala, naunawaan na ni Ding Xuan ang aking ikinababahala at magsasalita na sana. Ang mga itim na dragon ay itinuturing na mga dalubhasa sa malapitang labanan sa loob ng tribo ng mga pinagsamang dragon. At saka, hindi ka namin ipapadala ng mag-isa para labanan ang dragon na iyon. Ang aming militar ay may mga fighter jet at mga unit sa lupa na handang sumuporta sa iyo. Hindi ba't madaling mapapatay ng buong sistemang ito ang isang pulang dragon? Gagawin ba niya? Nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa kanya, nawalan ako ng malalim na pag-iisip. Kung isa pa akong nag-iisang dragon, hindi sana magiging problema ang lumaban ng mag-isa. Ngunit ngayon ay nakabalik na ako sa aking tinubuang bayan. Sa tulong ng mga mapagkukunan ng bansa, nakakain at nakapagpahinga ako ng maayos, at sa tulong ng electric field na iyon, patuloy kong pinapataas ang aking kapangyarihan. Natakot ako nang isipin na ang lahat ng mamamayan ng Zia na nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng isang pinagsamang dragon ay tiyak na may mataas na inaasahan sa akin. Sa pag-iisip pa lamang tungkol dito, isang determinasyon ang sumulpat sa aking harapan. Sige, handa na akong harapin ang pulang dragon na iyon. Ngunit hindi ba dapat akong makahanap ng mahinang kalaban na makakasama sa pagsasanay bago iyon? Total, limitado ang aking karanasan sa pakikipaglaban at hindi ko palubos na natututo ang aking katawan at mga kakayahan. Walang problema iyon. Sa katunayan, ang iyong plano ay perpektong tumutugma sa amin. Ginoong Wangze, tingnan mo ito. Mga 100 kilometro sa hilagang silangan ng number 1 trade port ng Belong, nakatira ang isang nasa hustong gulang na kamera, na may life level na nasa humigit kumulang level 5. Walang mas mahusay na pagpipilian para sa iyong unang target na pagsasanay. Mga 120 kilometro sa kanluran ng number 5 trade port, nakatira ang isang phoenix na nasa ilalim ng edad na nasa hustong gulang, na may life level na nasa bandang level 6, na maaaring magsilbing pangalawang target mo para sa hamon. Mga 200 kilometro sa hilaga ng number 4 trade port, may bulkan kung saan nakatira ang isang level 7 rock demon. Iyon ang magiging huling target mo para sa hamon. Kung matatalo mo ito, 100% garantisado ang pagkatalo sa Red Dragon na iyon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang huling target ko para sa hamon. Dapat mong malaman na ang single target destruction power ng isang level 7 supernatural creature ay mas mapaminsala kaysa sa isang 100 toneladang pagsabog ng natural gas. Sa tingin mo ba talaga ay kaya kong hamanin ang isang level 7 rock demon? Hindi mo ba iniisip na masyado akong malakas? Hindi, Mr. Hung. Ang isang nasa hustong gulang na Black Dragon ay talagang ganoon kalakas. Hindi mo palang namamalayan. Halimbawa, ang 50,000 degrees ng kuryente na nasipsip mo sa mga nakaraang araw ay katumbas na ng isang 40 toneladang pagsabog ng natural gas, at ang iyong katawan ay kayang sumipsip ng kahit man lang 150,000 degrees ng kuryente. Nangangahulugan ito na ang iyong antas ng enerhiya ay higit pa sa 120 toneladang pagsabog. Kaya, teknikal na, ikaw ay isang level 7 life form. At ang pagpili sa rock demon na iyon bilang iyong kalaban ay isang sadyang desisyon. Una sa lahat, sa mga katangian, ang Black Dragon ay isang kontra sa rock demon na iyon. Ang fire magic ng rock demon ay napakalakas.
Ngunit ang isang itim na dragon ay nagtataglay din ng napakataas na resistensya sa mahika. Pangalawa, ang mataas na temperatura ng kapaligiran ng isang bulkan ay palaging isang paboritong tirahan para sa mga joint drog. Sa makatuwid, ang ilang joint drog ay madalas na pumapasok sa teritoryo ng mga rock demon at naliligo sa lava. Ito ay humahantong sa mga away sa pagitan nila, at ang mga joint drog ay palaging nananalo sa mga ganitong laban. Panghuli, kahit na may aksidenteng mangyari habang nakikipaglaban, mayroon tayong backup na plano. Ang mga misail ng ating bansa ay nagiging napakahina sa labas ng hangganan. Halimbawa, ang isang 20,000 toneladang warhead ay maaari lamang maghatid ng lakas na 2 hanggang 300 tonelada sa labas ng hangganan, na katumbas ng isang normal na level 7 area of effect magic. Ang lakas ng iyong katawan ay madaling makakaligtas sa ataking ito. Pero mahirap mabuhay ang rock demon na iyon dahil ang katawan nito ay gawa sa lava at mga bato. Kaya naman, ang kayarian nito ay hindi ganoon katatag. Kapag tinamaan ng missile, mababasag siya at mahuhulog sa coma. Kaya, sa isang baluktot na senaryo, maaari tayong gumamit ng mga missile para suportahan ka. Matapos marinig ang lahat ng ito, nag-isip ako sandali. Dahil perpekto ang plano nila sa lahat, wala akong dahilan para tumanggi. Kaya, pumayag ako sa plano ng pagsasanay ni Ding Kwewan. Pagkalipas ng 2 araw, 2 P-22 missile ang nakakabit sa aking tiyan, at sinimulan ko ang aking misyon ng may buong kumpiyansa. Sinabi niya na ito ang magtatakip sa aking kahinaan sa pagsasagawa ng mga long-range na pag-atake. Sa madaling panahon, nakarating ako sa aking destinasyon. Ito ay isang malaking lugar ng latian. Sa oras na ito, ilang J-6 fighter jet ang umiikot na roon. Ang kanilang misyon ay gabayan ako at maghanap ng biktima para sa akin. Mr. Hung. Nahanap na natin ang Kaimra na iyon, 3 kilometro ang layo nito sa iyong kanan. Nakita ko rin ito. May iba pa bang problema? Kung hindi, aatake ako. Na nagsimula na ring makaramdam ang Chimera na may mali. Sa nakalipas na 2 araw, may ilang J-6 fighter jet na lumilipad sa teritoryo nito, malinaw na nagmamasid dito. Para sa isang katutubong nilalang tulad ng Chimera, nakakainis ang mga J-6 fighter jet. Una, napakabilis ng mga ito, at pangalawa, nakakagawa sila ng maraming ingay. Kaya, sa nakalipas na 2 araw, ang marinig ang ingay ng mga J-6 fighter jet ay labis na ikinadismaya ng Chimera. Tulad ng, kung paanong kinamumuhian ng mga tao ang mga lamok at gustong patayin ang mga ito sa isang sampal lang, gusto rin niyang sirain ang mga jet na iyon. Ngunit buti na lang at natapos din ang kanyang mga problema dahil isang jointed black dragon ang sumugod sa kanya ng may matinding galit. Ang takot ng aking dragon aura ay totoong-totoo kaya, mula sa layong 1,000 metro, nakaramdam siya ng takot at pagkasikal na hindi pa niya naramdaman noon. Natigilan siya sa takot ng ilang segundo, at bago pa siya makareact, naipit na siya ng aking malalakas na kuko sa lupa sa isang hampas lang. Labis akong nagulat sa sandaling iyon. Dati, ang aking dragon aura ay isa lamang pasibong kasanayan. Tiningnan ko ang Chimera na nakahiga ng hindi gumagalaw sa lupa at napagtanto kong hindi ko nasiyahan sa laban. Nakakabagot talaga. Hindi ko man lang nasiyahan sa laban. Gusto ko pang barilin ang 2 kong missile. Mga kapatid, hindi ko inaasahan na ganito kaina ang lalaking ito. Nawalan ako ng kontrol at natamba ko ito sa isang hampas lang. Hindi ko man lang nasubukan ang mga missile. Ano ang susunod? Dapat ba tayong magpatuloy sa susunod na lokasyon? Ginoo, iminumungkahi ng command center na bumalik ka muna. Ang ating target na pangalawang eroplano ay mahigit 200 kilometro ang layo, at ang ating mga fighter jet ay may limitadong saklaw ng paglipad sa labas ng hangganan. Kaya kung pupunta tayo roon, hindi kanila masusuportahan ng matagal. Gayun din, gusto ni Academic Yanding na ibalik mo ang kamera na iyan. Gusto nilang magsaliksik tungkol dito. Sige, walang magawa kung inilagay ang kamera sa aking bibig at lumipad pabalik. Pagkabalik ko sa base, wala akong ideya kung ano ang gagawin ng Zia Academy of Sciences sa kamera na iyan. Sumigaw ako ng direkta sa channel ng komunikasyon, "Tara na, mga kapatid. Tumungo na tayo sa susunod na laban." Sandali lang, Mr. Hung. Kailangan kong pag-usapan ang isang issue sa iyo bago tayo pumunta sa Phoenix na iyan. Ano ang problema? Hindi ito isang malaking problema.
Hinihiling lang namin na gumamit ka ng mahinahong diskarte sa pakikipaglaban sa Phoenix na iyan. Ang Phoenix ay isang napakabihirang nilalang. Ayon sa aming kasalukuyang impormasyon, ang kabuoang populasyon nito sa labas ng hangganan ay wala pang 50. Ito ay naging isang nanganganib na supernatural na anyo ng buhay. Kasalukuyang nagpaplano ang ating bansa na magpatupad ng isang bagong batas sa pangangalaga ng mga hayop at nais nitong idagdag ang Phoenix sa listahan ng mga hayop na protektado sa World Level 1. Kaya, Mr. Huang, huwag mo sana itong patayin habang nakikipaglaban. Sige, sinabi ko ang mga salitang ito pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Hindi ko talaga inaasahan na gagawa ng ganitong kahilingan si Ding Yuan. Hindi pa nga 6 na buwan nakakalipat ang ating bansa sa mundong ito, at nagsimula na silang mag-isip tungkol sa pagprotekta sa mga hayop at pagpapanatili ng ecosystem. Marahil ito ang tinatawag nating saloobin ng isang dakilang bansa. Ang pugad ng Phoenix na iyon ay itinayo sa isang pinagsamang puno ng apoy. Pagdating ko, ang Phoenix ay komportableng naglilinis ng mga balahibo nito sa pugad nito. Ngunit ang pagiging alerto nito ay mas mataas pa kaysa sa kay Kanjira. Nakita ako nito mula sa layong 10 kilometro at, nang walang pag-iisip, ay lumipad diretso sa akin upang umatake. Nang makita ito, agad kong pinaputukan ang dalawa sa aking mga missile. Bagamat hindi nila ito tinamaan, ang Phoenix ay lubos na nagalit. Agad itong naglunsad sa akin ng ilang mga bowl ang apoy. Tinamaan ako ng ilang mga bowl ang apoy ng sunod-sunod, at nakalunok pa ako ng isa ng nakanganga. Pero hindi man lang ako nagalit. Hindi lang natakot ang Phoenix sa eksenang ito, kundi nalito rin ako. Napakalakas ng aking anyo bilang dragon. Tila tama si Academic Yending. Kaunti lang ang alam ko tungkol sa sarili kong kapangyarihan. Matapos kong mapagtanto ang aking lakas, tuluyan kong pinalaya ang aking sarili. Lubos kong pinaganya ang aking dragon aura at inatake ang Phoenix ng walang pakundangan. Ngunit ang Phoenix ay isa ring level 6 supernatural creature. Dahil sa kanyang bilis at long-range magic advantage, mayroon pa rin siyang buong kalamangan sa laban. Pero hindi ako nag-alala. Dahil naiintindihan ko kung bakit pinili ni Ding Zuwen ang Phoenix bilang aking pangalawang target na hamon. Karaniwan, wala akong kalamangan sa bilis, na maaaring maging dahilan para maging isang one-sided beating ang laban na ito. Ngunit ang mismong bagay na ito ang nagpapalakas sa akin ng galit at nagpapagana sa kapangyarihang nakatago sa aking Black Dragon bloodline. Habang tumitindi ang laban, dumarami ang mga pinsala sa aking katawan. Ngunit hindi nito naapektuhan ang aking kondisyon. Sa kabaligtaran, lalo akong nasasabik at nagsimulang masiyahan sa laban. Sa loob ng brutal at nakatutok na malapitang labanang iyon, pakiramdam ko ay sa wakas ay perpektong sumanib ang aking kaluluwang tao sa katawan ng aking dragon. Ang mga itim na dragon ay ipinanganak upang lumaban at manalo. Ako ay isang hari. Nagpakawala ako ng mahinang ungol na parang isang deklarasyon at isang paraan upang pagalingin ang aking sarili. Sa puntong ito, ang Phoenix ay lubos na natakot. Hindi pa siya nakakita ng ganito noon. Anong uri ng dragon ang maaaring maging mas masama at nakakatakot sa panahon ng isang labanan? Ito ay tunay na isang bangungot para sa mga ibon. Ngayon ay sumuko na ang Phoenix at nais ng tumakas. Binilisan nito ang bilis at sinubukang tumakas sa laban sa pamamagitan ng paglampas sa akin. Ngunit biglang nagbago ang aking dragon aura, na matatag pa rin hanggang ngayon. Isang hindi kilalang kapangyarihan ang lumabas, at isang napakalaking kidlat ang biglang tumama sa hangin, na ikinagulat ng Phoenix. Sa loob ng ilang segundo, sinamantala ko ang pagkakataon at mahigpit itong binalot gamit ang aking dragon tail. Pagkatapos, ibinuka ko ang aking bibig, at ang aking matutulis na dragon teeth ay madaling pamunit sa katawan ng Phoenix. Ang gininto ang dugo ay bumulwak na parang bukal, na sinundan agad ng isang masakit na sigaw. Samantala, ang Zia Academy of Sciences at ang militar ay nanonood din sa buong laban. Gumamit sila ng ilang advanced drones para ay livestream ang buong laban, nang walang iniiwang gastos. Habang pinapanood nila ang pagkatalo ng Black Dragon, pagkatapos ay bumalik sa laban, at sa wakas, dala ang mabangis nitong katangian, ay nagsagawa ng nakamamatay na kontra-atake, ang tibok ng puso ng lahat ay parang roller coaster. Tuwang-tuwa na sinabi ni Commander Gao Songming, tama, ang labanan ang pinakamabilis na paraan para mapalago at magising ang isang joint dragon.
Sigurado akong sa lalong madaling panahon, si Mr. Hung ay ganap na sasama sa katawan ng itim na dragon at magiging dalubhasa rito. Lahat ng naroroon ay labis na nasa sabik, maliban kay Ding Zuen, na mukhang medyo tensyonado at nakakunot ang noo. Hindi siya nagulat sa resulta. Nag-aalala lang siya kung ang patuloy na paggising ng kapangyarihan ng bloodline ng itim na dragon ay magdudulot ng anumang pagbabago sa mentalidad ng tao ni Mr. Hung. Kung ang kalikasan ng itim na dragon ay madaig ang kanyang kalikasan bilang tao, maaari itong maging isang malaking problema na kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Sa oras na ito, kakabalik ko lang mula sa pagkapanalo sa aking laban. Nakita ko si Liu Weihan na naghihintay sa akin kasama ang isang babae. Sinabi niya na siya ay isang psychologist at pumunta upang magbigay ng psychological counseling. Noong una ay tumanggi ako, ngunit patuloy nila akong pinipilit. Ang babaeng ito ay mukhang napakabata at maganda. Hindi siya mukhang isang profesional na psychologist. Parang nakipagkita siya sa akin sa isang blind date. Parang nabasa niya ang isip ko. Agad na sumang-ayon ang babae, at sinabing, "Tama, Mr. Hung. Bukod sa pagiging psychologist mo, isa rin ako sa mga kandidato mo para sa blind date." Medyo hindi ako komportable sa hindi malamang dahilan. Humarap ako kay Liu Weihan at sinabing, "Kapatid na Liu, pwede ba tayong magsama ng iba?" Sa tingin ko ay walang koneksyon sa pagitan namin ng babaeng ito. Pero bago pa man makapagsalita si Liu Weihan, muling nagsalita ang babae. "Mr. Huang, ito ang unang pagkikita natin. Paano mo nagawa ang desisyong ito nang napakabilis? Sa tingin mo ba, mas maganda ang isang babae, mas may kumpiyansa, mas matalas, at mas mahirap siyang pakisamahan? Kaya ba pumapasok sa isip mo ang mga ganitong bagay? At gusto mo akong layuan? Paano mo nalaman?" Agad akong napasigaw, "Mr. Hung, nabasa ko na ang file mo, at madali kong masasabi na isa kang napakalalaking chauvinistic na tao. Lalo na pagkatapos kong maging dragon, mas lalong lumakas ang pag-iisip na ito." Nanatili akong tahimik ng ilang sandali, pagkatapos ay tumingin kay Liu Weihan. "Tingnan mo, hindi talaga ang tipo ko ang babaeng ito. Kahit alam kong dominante ako, sinusubukan pa rin niya akong dominahin, ang dragon, ng ganito. Masyadong mataas ang level niya. Hindi ko talaga siya matatalo. Mr. Hung, huwag mo sanang intindihin ng mali. Bago ako maging kandidato mo sa blind date, ang pangunahing trabaho ko ay maging psychologist mo. Magtiwala ka sa profesionalismo ko at bigyan mo ako ng kaunting oras." Nag-isip ako sandali at sinabing, "Sige, bilang isang ginoo, bibigyan kita ng 3 minuto." Ngumiti ang babae at kinuha ang kanyang notebook. "Mr. Hung, kung tama ang hula ko, nawalan ka na ng interes sa mga babaeng tao, pisikal man o psikolohikal. Tama ba?" Nanatili akong tahimik ng matagal, pinapalo ang buntot ko sa lupa. Pero sa wakas, sinabi ko na ang totoo. "Okay, sige. May mali talaga sa mga pamantayan ko sa hitsura at kagustuhan ko sa partner. Dati akong mahilig sa magagandang babae. Pero pagkatapos kong maging dragon, nakilala ko pa ang isang perpekto at walang kapintasang anghel. Pero wala akong naramdamang anumang damdamin o possessiveness para sa kanya. Sa kabaligtaran, nang makilala ko ang isang babaeng puting dragon, napukaw ang buong katawan ko ng dragon. Ginoong Huang, hindi naman kakaiba ang kalagayan mo. Kunin ang pinakasimpleng halimbawa, maraming tao ang may gusto sa mga pusa. Ngunit gaano man sila ka-cute at kaganda, maliban na lang kung magbago sila bilang mga babaeng pusa, sa palagay ko ay walang makakaramdam ng anumang sexual na atraksyon sa kanila. Nang marinig ko ito, medyo nag-atubili ako, at sa wakas, nang hindi itinatago ang aking nararamdaman, nagsalita ako. "Ngunit kung ganoon nga, bakit kayo nag-aayos ng mga blind date para sa akin? Kung titingnan ang aking kasalukuyang hitsura, sa palagay ko ay walang sino man ang magkakagusto sa akin ng tapat. Totoo iyon. Hindi ko alam sa iba, ngunit, sa personal na pagsasalita, sa ngayon, hindi talaga kita gusto." Medyo nagalit ako nang marinig ko siyang sabihin ito. Napakabuting babae. Matagumpay mong nakuha ang atensyon ko. Inangat ko ang aking ulo at tinitigan siya mula sa itaas ng may mapanganib na tingin. Medyo kinabahan ang babae ng sandaling iyon, ngunit kinalma niya ang sarili, malakas na sinabi, "Magaling iyan, Mr. Wang. Ang pangalan ko ay Gao Yang. Tiyak na maaalala mo ako, di ba?"
Hindi naman kailangan. Bigla kong napagtanto na hindi masaya ang takutin ng isang babae, kaya umupo ako muli at ipinikit ang aking mga mata at sinabing, kung ito lang ang iyong pagganap, pasensya na. Sa huli, babaguhin kita. Napakapuot mo talagang lalaking straight. Ang mga lalaking straight ay parang mga matigas ang ulo. Sumang-ayon ka lang sa kanila at madali silang mapapamahalaan. Kaya mo iyan, Gaw. Maniwala ka sa iyong sarili. Tiyak na magiging isang Master Dragon Amuser at Dragonite ka. Mr. Huang, sa totoo lang, hindi ko sinusuportahan ang research team na nag-aayos ng kasintahan para sa iyo. Ano na, kahit hindi naman ganoon kataas ang antas ko, malinaw kong naramdaman na kahit sinasabi ng babaeng ito na hindi siya interesado sa katawan ko, nagpapanggap lang talaga siyang mahirap makuha. Paano ako nahulog sa bitag niya ng ganoon kadali? Teniente Coronel Liu, plano ba ng ating research team na lumikha ng naturalized joint dragon identity para kay Mr. Wang? Oo, may plano nga. Pero hindi mo ba iniisip na ang takbo ng isang romansa sa pagitan ng isang higanteng dragon at isang tao ay tila napakawalang katotohanan at peke? Kung tama ang hula ko, ang pangunahing layunin natin ay ipakita ang isang naturalized joint dragon identity sa mundo. Ipapakita nito ang maunlad na sibilisasyon at palakaibigang saloobin ng Xia country sa labas ng hangganan, sa gayon ay mababawasan ang pagtatangi at puot ng mga dayuhang nilalang sa ating bansa. Ngunit ang paggamit ng romansang tao-dragon ay maaaring maging dahilan para maging romantiko at nakakaantig ang mga ganitong kwento para sa atin, mga taga-Xia. Ngunit ang matatalinong nilalang na naninirahan sa labas ng hangganan, lalo na ang mga higanteng dragon, ay hindi mag-iisip ng ganito. Madarama nila na ang kanilang katalinuhan ay iniinsulto at iisipin na si Xia ay gumamit ng maruming panlilinlang para hugasan ang utak ng itim na dragon. Sa halip na makaramdam ng mabuting kalooban para sa ating bansa, lalo silang magiging alerto at iisipin na ang ating bansa ay isang mapanganib at masamang bansa. Kaya naman, sa palagay ko ay talagang hindi makatwiran na gumamit ng script ng romansa na may pagitan ng tao at dragon para mabuo ang karakter ni Mr. Wang. Lubos akong sumasang-ayon sa kanyang opinyon. Ang mga salita ni Gao Yang ay tumatak sa aking puso. Total, ang isang matitigas na manggagawa na tulad ko ay ayaw makipag-blind date. Mas gugustuhin ko pang mahanap ang aking soulmate ayon sa sarili kong pamantayan. Bahagyang kumunat ang noo ni Liu Weihan. May katuturan ang sinasabi mo. Sige, ipapasa ko ang iyong kahilingan sa Academy Shadang. Hihilingin ko sa kanilang koponan na pag-usapan itong muli, at maaari ka nang sumali sa pulong. Sige, ngumiti si Gao Ying na parang bulaklak at mapaglarong komandat sa akin. Binibini, Gao, dahil sa tingin mo ay hindi angkop sa akin ang isang script ng romansa na may pagitan ng tao at dragon, dapat ay mayroon kang mas magandang plano. Mayroon talaga akong mas magandang plano, at iyon ay ang makabagong teknolohiya, sistema, at ideolohiya ng ating bansang Xia. Hindi naman lahat ng matatalinong nilalang ay puro romansa lang ang gusto. Ang plano ko ay si Mr. Wang ay isang itim na dragon, puno ng kuryosidad at pagkauhaw sa kaalaman, at nagkataon, makakatagpo niya ang napakatalino na sibilisasyon ng ating bansa. Nang makita ang ganitong kaalaman at teknolohiya na hindi pa naririnig, pagbangga ng particle, ang Big Bang Theory, ang pinagmulan ng mga uri ng hayop, calculus, enerhiyang atomiko, at electromagnetism, lubos na nabighani si Black Dragon at hindi maiwasang humanga dito. Unti-unti, napagtanto ni Black Dragon kung gaano kadilim, kasiraan, at kaatrasado ang lumang mundo. Lubos niyang nauunawaan na ang pagpapalaya ng mga kaisipan at pagpapaunlad ng produktibidad ang tanging paraan upang mapalaya ang lumang mundo, mailigtas ang nagkakaisang lahi ng dragon, at makamit ang tunay na pagpapahalaga sa sarili. Napakahusay. Nakatayo pa rin doon si Lu Weihan, lubos na nalilito. Ngunit hindi ko maiwasang palakpakan si Gao Yang. Mga mithiin, katalinuhan, at katapangan. Ang paglalagay ng lahat sa daw para sa paghahanap ng katotohanan at paglaban sa buong mundo. Ito lang ang disenyo ng karakter para sa isang dragon na tila maangas at lohikal. Ang paglalagay ng lahat ng iyong dragon life kay daw para sa luma at nakakatawang kwento ng pag-ibig ay talagang katangahan, inosente, at nakakahiya. Isa itong napakatalino na ideya. Sa wakas ay naunawaan ni Liu Weihan. Ang iyong pag-iisip ay talagang kamangha-mangha.
Pupuntahan ko si Academic Yanding ngayon din at kumbansihin ko siyang sundin ang iyong plano. Dahil doon, kumaway si Liu Weihan at mabilis na umalis. Kumusta ang nagustuhan mo, Mr. Hung? Nasiyahan ka ba sa aking pagganap? Hindi masama. Halos hindi mo naabot ang aking mga inaasahan. Maaari kang maging psychologist ko. Kaya, hinaharap. Gabayan po ninyo ako ng mabuti. Kinabukasan ng hapon, ako ang namamahala sa distrito ng militar nang makita ko si Gao Yang na tumatakbo papunta sa akin, tuwang-tuwa. Sinabi niya sa akin na si Academic Yanding ay nagdaos ng isa pang pulong ng talakayan ng umagang iyon, at lubos nilang pinahahalagahan ang kanyang ideya at nagpas siyang lumikha ng isang bagong script. Pagkatapos ng kasalukuyang talakayan, ang pangunahing script ay ganito: isang Zin Dragon, na isinumpa ng isang masamang Diyos at hindi kayang tiisin ang sakit sa katawan at kaluluwa nito, isang araw ay pumasok sa teritoryo ng bansang Zia sa isang walang malay na estado. Dahil sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, direktang naglunsad ang ating bansa ng mga missile, pinaputukan ito, at banihag ito. Ang prosesong sumunod ay mahaba at unti-unti. Nang lubos na naunawaan ng Zin Dragon ang bawat aspeto ng bansang Zia, nagsimulang maipan ang kaalaman sa puso nito, at sa wakas, ang dami ng pagbabagong ito ay naging isang kwalitatibong pagbabago. Nagsimulang magising ang kanyang mga iniisip, at nagpasya siyang baguhin ang kanyang kapalaran, at naging unang magkasanib na revolusyonaryong dragon sa kasaysayan. Matapos marinig ito, tila makatwiran at lohikal ito. Mas mabuti pa ito kaysa sa pag-iibigan sa pagitan ng isang tao at isang dragon. Kaya nga ako pumayag. Napakataas ng kahusayan ng pangkat ng pananaliksik. Pagkatapos bumalik at magulat ni Gao Yang, nagpadala sila ng mga manggagawa upang kunan ang eksena ng hapong iyon. Hindi nagtagal ay naibalita ng CCTV News na isang itim na dragon ang aksidenteng nakapasok sa ating hangganan at, sa kabila ng paulit-ulit na babala, ay nabaril siya nang tumanggi itong sumunod. Nang lumabas ang balitang ito online, isang malaking kaguluhan ang sumiklab online. Maraming netizen ang nakisali sa matinding talakayan, at ang pinakamainit na paksa ay kung ano ang mangyayari sa dragon at kung ang dugo ng dragon ba ay talagang maaaring kainin. Ang ilan ay naniniwala na ang karne at dugo ng dragon ay naglalaman ng malakas na enerhiya ng buhay na maaaring mapabuti at mapalakas ang DNA ng mga tao sa ating bansa. Kaya naman dapat nating hulihin ang lahat ng mga dry dragon at dragon, artificial na paamuin ang mga ito, at paramihin ang mga ito. Ang ilan ay naniniwala rin na ang karne ng dragon ay hindi maaaring kainin at ang gobyerno ay hindi nagsisinungaling. Ngunit ang karamihan ay naniniwala na sinusubukan lamang itago ng gobyerno ang katotohanan. Total, may mga kaso ng mga taong nagiging dragon warrior sa pamamagitan ng pag-inom ng dragon blood sa labas ng hangganan, at hayagang sinabi ng gobyerno na ang dragon blood ay hindi maaaring kainin. Ang punto ay ito ay isang napakabihirang produkto at tanging ang mga makapangyarihan at mayayaman lamang ang maaaring tamasahin ito. Paano nila haharapin ang sitwasyong ito kung ang mga ordinaryong taong tulad natin ay masasangkot din? Kung gusto nilang maniwala ang lahat na ang dugo ng dragon ay lason, ang pinakamahusay na paraan ay ilabas ng bansa ang itim na dragon na ito at ipakita ito sa mga pangunahing lungsod sa buong bansa upang makita ito ng mga ordinaryong mamamayan ng malapitan at magsagawa ng mga eksperimento. Kapag nakita lamang ito ng mga tao gamit ang kanilang sariling mga mata, saka lamang mawawala ang kanilang mga pagdududa. Sa loob ng maikling panahon, lalong lumakas ang mga talakayan. Maraming tao ang nagsimulang magkomento sa ilalim ng mga pangunahing video, na hinihiling na ilabas ng gobyerno ang itim na dragon at ipakita ito sa lahat, at nakatanggap ito ng napakalaking suporta. Mabilis na umabot ang kahilingang ito sa tuktok ng seksyon ng mga komento ng mga pangunahing video, at ang sitwasyon ay naging wala sa kontrol. Kasabay nito, sa isang hindi kilalang burol sa hangganan ng Timog Kanluran, isang negosasyon sa kalakalan ang nagaganap, na tumagal ng hindi mabilang na mga round. Miss Hung, 50 kilo ng ginto kapalit ng 1 litro ng dugo ng dragon. Talagang napakataas ng presyong ito. Ang ating bansa ay kasalukuyang may mahigpit na mga paghihigpit sa ginto. Napakahirap mag-export ng 100 kilo ng ginto. At hindi mo gugustuhing maging minsanan lamang ang ating kasunduan. Wala akong pakialam. Huwag kang gumawa ng mga walang kabuluhang dahilan na ito. Gusto ko lang ang ginto ko. Huwag mo akong ipagkamali na tanga.
Para makilahok sa ganito kalaking kalakalan, dapat ay may background ka sa gobyerno. Naiintindihan ko. Sa halip na makipagtalo sa maliliit na taong tulad mo, mas makabubuti kung direktang kausapin ko ang gobyerno ng Shia. Mayroon ba sila nito? Wala ba akong reserve ang libu-libong toneladang ginto? Siguro kung mananatili akong positibo, maaari akong maging unang higanteng dragon na kusang loob na makikipagtulungan sa bansang Zia. Ang paggastos ng milyon-milyong ginto para bumili ng dugo ng dragon ay hindi malaking bagay para sa kanila. Nagtinginan ang mga tao ng Zia sa isa't isa sa gulat. Hindi nila inaasahan na sasabihin niya ang ganoong bagay. Pagkaraan ng mahabang sandali, maingat na nagtanong ang kanilang pinuno, ngunit kung ganoon nga, Miss Hung, hindi ka ba natatakot na malinlang at mahuli ka? Dapat mong malaman na ang gobyerno ng Zia ay walang magandang reputasyon. Kung kaya nilang kontrolin at limitahan ang kalayaan ng kanilang mga mamamayan na tumawid sa mga hangganan at sa kanilang legal na kayamanan, bakit hindi ka natatakot na malinlang ko? Simple lang ang dahilan, napakalaki ng kita, at handa kang harapin ang panganib na ito. Nang marinig ito, nawalan ng masabi ang mga tao ng Zia. Kinailangan nilang aminin na may katuturan ang mga sinabi ni Miss Hung. Kung hindi sila nabulag ng pang-akit ng kapangyarihan at immortalidad, bakit nila isusuko ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng malapit sa isang makapangyarihang pulang dragon? Gayunpaman, ang pulang dragon na ito ay medyo naiiba sa isa pang Joint Hagen. Marahil ay matagal na siyang nabuhay sa mundo ng mga tao, kaya naunawaan niya ang mga patakaran at loika. Kung hindi, ang ganitong kakaibang ideya ng pagbebenta ng kanyang dugo sa mga tao ay hindi kailanman maiisip niya. Gayunpaman, dahil sa kanyang matalas na pag-unawa sa mga tao, ang pulang dragon na ito ay napakahirap lokohin. Isinapanganib nila ang kanilang buhay at noon lamang nila nagawang makipagtawaran sa presyo ng 100 kilo ng ginto para sa 1 litro ng dugo ng dragon hanggang sa 50 kilo. Ang pulang dragon ay ayaw tumanggap ng anumang mas mababa kaysa doon. Ayon sa pulang dragon, inalok niya ang diskwentong ito dahil lamang sa silang lahat ay naniniwala sa walk-in. Inialay nila ang kanilang ginto at pananampalataya kay walk-in, ang Diyos ng komersyo, upang mamuhay ng malaya sa labas ng hangganan, at maging malayang mamamayan ng labas ng mundo. Binibining Hung, kung ibibigay mo sa amin ang formula para sa Dragon Blood Potion, handa kaming makipagtawaran sa presyong ito. Hinihingi mo sa isang Joint Dragon ang formula para sa Dragon Blood Potion. Nababaliw ka na ba? Ang Dragon Blood Potion ay isang sinaunang potion na maaaring magbigay sa mga tao ng kapangyarihan ng isang Joint Dragon. Ito ay orihinal na ibinigay sa mga tao ng Diyos ng Dragon bilang isang regalo, at bilang parusa rin para sa mga Joint Dragon. Kung ibibigay ko sa inyo ang formula ng potion, hindi ba direktang hihikayatin ninyo ang iba na manghuli ng mga dragon? Hindi ba't gagawin akong makasalanan laban sa aking lahi ng dragon? Isa akong lahi ng dragon na may mga prinsipyo. Kaya, maliban kung makalakam kayo ng pera, hindi ako gagawa ng anumang bagay na tulad niyan. Miss Hung, gaano pa ang gusto mo? 100 toneladang ginto. Bakit hindi mo na lang kami pagnakawan? Sa totoo lang, naisip ko pang ang pagnakawan ka. Ngunit ang pagbili ng formula ng Dragon Blood Potion kapalit ng 100 toneladang ginto ay hindi makakasama sa iyo. Kapag mayroon ka na nito, ganap nitong maaalis ang kahinaan ng iyong individual na lakas, at ikaw ang magiging tunay na Panginoon ng mundong ito. Ito ay usapin ng kapalaran ng iyong bansa. Nag-aalangan ka bang gumastos kahit 100 toneladang ginto para dito? Kami ay naging mga defector na mula sa bansa ng Zia. Hindi na nga tayo makakauwi. Kalimutan mo na ang 100 toneladang ginto, hindi na nga tayo makakapagdala ng kahit 1 toneladang ginto. Kung hindi mo madadala, hilingin mo sa mga nasa likod mo na dalhin ito. Huwag mo akong isipin na tanga. Alam kong kayong mga defector ay may malalim na koneksyon sa gobyerno ng Zia. Tiyak na susuportahan at tahimik na pagsang-ayon ito ng gobyerno. Kung hindi, dahil sa advanced at mahiwagang teknolohiya at kasanayan sa pamamahala ng bansang Zia, hindi ba nila mapipigilan ang mga smuggler na katulad mo kung talagang gusto nila? Miss Heng, hindi ako makakapagdesisyon sa kahilingan mo ng mag-isa. Kailangan kong bumalik at pag-usapan ito sa aking mga nakatataas. Saka ko lang kayo masasagot. Okay, pero babalik kayo ng mag-isa, at 4 na oras lang ang bibigyan ko.
Gusto ko ang sagot ko bago lumubog ang araw. Kung hindi, papatayin ko ang dalawa ninyong kasama. Kahit na madalas kaming mga joint drugs ay bumabalik sa aming mga salita. Pero sa pagkakataong ito, seryoso ako. Pagkalipas ng 2 oras, ilang oras na lang ang natitira. Makakabalik pa kaya si Laozang? Tiyak na babalik siya. Kilala ko si Laozang. Isa siyang napakatapat na tao. Ang apelyido ng kanilang pinuno ay Hang. Dati siyang mayamang anak sa ikalawang henerasyon na may malalaking koneksyon at utang. Isa siya sa mga pangunahing tagapagtatag ng organisasyong ito ng mga smuggler. Transmigrasyon sa ibang mundo. Pagkatapos lumipat, habang ang mga normal na tao ay natatarante sa mga pagbabago sa mundo, ilang matatapang at ambisyosong individual ang nagsimulang palihim na makipag-ugnayan sa mga tao sa labas ng hangganan. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang mahiwagang mundo sa kabila ng hangganan ay mas kapana-panabik kaysa sa modernong lipunan. Kaya, bago pa man kumilos ang gobyerno, si Laozeng at ang kanyang mga kasamahan, kasama ang daan-daang kaibigan sa internet, ay nagsimulang magsaliksik at galugarin ang labas ng mundo. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang kanilang organisasyon ay nagkaroon ng mahigit 10,000 opisyal na miyembro. Sumali sila, at milyon-milyong miyembro ang nabuo. Nakabuo sila ng isang malawak na network ng mga ugnayan at kita, na sumasaklaw sa politika at negosyo. Kung hindi ito natanto ng gobyerno sa oras at nagpataw ng mahigpit na mga patakaran sa ginto at pagtawid sa hangganan, ang bilang ng mga smuggler na tumatawid sa hangganan sa nakalipas na 6 na buwan ay aabot sa milyon-milyon, hindi lamang ilang libo. Dapat mong malaman na kalahating kilo ng ginto ang tiket upang malayang masiyahan sa labas ng mundo. Kahit 1 milyong tao ang umalis, katumbas iyon ng 500 tonelada ng ginto. Kung patuloy na agos palabas ang ginto sa ganitong bilis, hindi mabubuhay ng matagal ang bansang Shia, at ang buong bansa ay babagsak. Huwag mag-alala, kahit na hindi ito bumalik, hindi ko kayo papatayin pareho. Gaya ng sinasabi ninyong mga Shia. Ano ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito? Talento. Ang talento ang pinakamahalagang mapagkukunan. Hanggat mayroon kang talento, ang kayamanan at tagumpay ay automatikong darating. Dahil sumugal ka ng napakalaking panganib sa paglabas, ang iyong mga kakayahan at kaalaman ay tiyak na mahusay. Ang pagpatay sa iyo ay magiging isang sayang. Mas mabuting manatili kayo rito at maging mga lingkod ko. Nagkatinginan silang dalawa na may kalituhan. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang nasabi ni Miss Hong ang ganoong bagay. Tila sinusubukan niyang makuha ang loob ng mga ito. Sa totoo lang, gusto ko talaga ang bansa ng Zia ninyo. Lalo na ang inyong kabihasnan. Ang bansa ng Zia ninyo ay hindi isang normal na bansa, kundi isang nakakatakot na kabihasnan na nakabalat kayo bilang isang bansa. Maaaring mukhang hindi ito nakakapinsala at maamo, ngunit sa katotohanan, mayroon itong napakalakas, agresibo, at kakayahang umangkop. Kahit ang 1,000 taong gulang na joint dragon na tulad ko ay hindi maiwasang mabigani sa inyong kabihasnang Zia matapos malaman ito. Ang kasaysayan ng inyong kabihasnan ay ilang libong taon pa lamang, na mas maikli kaysa sa haba ng buhay ng ilang matatandang dragon. Ngunit ang mga detalye at elemento sa loob nito ay mas mayaman at mas kapana-panabik kaysa sa daan-daang libong taon ng kasaysayan ng ating lahi ng dragon. Siyempre, ang pangunahing dahilan nito ay ang ating mundo ay napakadilim at nakapanlulumo. Dito, kontrolado ng Diyos ang lahat, at ang digmaan at kaguluhan ang karaniwan. Sa totoo lang, natutuwa ako na kayong mga Shia ay pumunta rito. Total, ang bulok na mundong ito, parang walang tubig, ay talagang nangangailangan ng bago. Kailangan nito ng isang tunay na Reagan Rock para makapagtatag ng isang bagong kaayusan. Sa kabilang banda, noong panahong iyon, papunta ako sa base sakay ng isang truck ng militar, nagkukunwaring patay sa buong biyahe. Sa buong biyahe, nire-record ng mga profesional na camera crew ang aking video para sa layunin ng propaganda, na lumilikha ng hype tungkol sa pagpasok ng Joint Dragon sa hangganan at ang pagsira nito ng ating bansa. At pakiramdam ko ay malapit na akong maging unang live-streamed na Joint Dragon sa mundo. Ang pangkat ng direktor, sa pakikipagtulungan ng Zia CCTV, ay nagplano na lumikha ng isang programa na tinatawag na Approaching the Joint Dragon.
Ang pangunahing layunin nito ay magbigay sa publiko ng tumpak na impormasyon tungkol sa supernatural na kapangyarihan ng Joint Dragon at upang iwaksi ang mga maling akala tungkol sa pagkain ng karne ng dragon at pag-inom ng dugo ng dragon. Kasabay nito, sa isang lihim na silid sa underground research lab ng Zia Academy of Sciences, napanood ni Kyle ang balita sa TV tungkol sa Black Dragon na tinamaan at nahuli ng isang missile. Kahit ang isang nilalang na may malakas na pisikal na katawan tulad ng Black Dragon ay napatay at nawalan ng buhay. Takot na takot si Kyle kahit isipin kung ano ang mangyayari sa kanya kung siya ay tinamaan ng missile. Naramdaman ni Kyle na marahil kailangan niya talagang mag-aral ng pisika. Total, gaya ng sinasabi sa mga aklat ng mga Zia, kilalanin mo ang iyong sarili at kilalanin mo ang iyong kaaway, at mananalo ka ng 100 labanan. Kung walang ganap na pag-unawa sa kabihasnan at mundo ni Zia, hindi niya matatalo at mapabagsak ang mga ito. Ngunit sa tuwing pumapasok sa kanyang isipan ang mga ganitong kaisipan, agad na nagsisimulang lumaban ng malakas ang kanyang subconscious. Alam niya na ito ay isang babala mula sa Panginoon, at nais siyang protektahan ng Panginoon. Sa katunayan, noong una, kinasusuklaman ni Kyle ang lahat tungkol sa mga Jia. Maging ito man ay ang kanilang mga salita, wika, o teknolohiya, lahat ay nagpaparamdam sa anghel ng pagkasuklam at pagkaalerto. Ngunit sa ilang kadahilanan, sa paglipas ng panahon, ang pagtutol at puot sa kanyang puso ay humina, at hindi niya mapigilan ang sarili na malaman ang tungkol kay Jia. At ngayon, nang makita niya kahit ang isang makapangyarihang Black Dragon na natalo, hindi na nakontrol ni Kyle ang kanyang sarili. Noong una, inalo niya ang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay isang misyong ibinigay ng Panginoon, at pagkatapos ay nagsimula siyang magbasa ng napakaraming libro ng walang kabuluhan. Ngunit habang nagbabasa siya, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa mundo, at kalaunan, nakilala niya mismo ang kanyang Panginoon. Isipin ng anghel na nagbabantay sa isang kaluluwa sa purgatorio sa loob ng daan-daang taon, at kahit noon, ang kanyang lakas at pananampalataya ay lubos na matatag. Ngunit ngayon, pagkatapos lamang ng ilang buwan sa Jia, ang kanyang pananampalataya ay nagsimulang mag-alinlangan. Siya ay nadaig ng kawalan at kalungkutan. At madali siyang naimpluwensyahan ng kultura at kasaysayan ni Jia. Siyempre, sinisi niya si Jia sa lahat ng ito. Nalantad lamang siya sa kalaswan ng mga tao. Kung hindi nila siya dinungisan ng enerhiyang elektrikal, kung hindi nila siya palaging pinadalhan ng mga libro, at kung hindi nila siya palaging pinapanood ng mga programa sa TV tulad ng Great Country Heavy Industry at Universe Secrets, si Kyle pa rin sana ang pinakamatapat na anghel. Pagkalipas ng ilang araw, ang buhay sa research lab ay naging mas relax kaysa sa inaakala ko. Bukod sa pakikipagtulungan para sa ilang mga kuha ng kamera bawat araw, malaya kong magagamit ang natitirang oras. Ngunit wala akong mapupuntahan, kaya nanatili ako sa Research Institute, nagcha-charge o natutulog. Mabuti na lang at pumupunta si Gaon Young para makipag-usap sa akin araw-araw. Bagamat tinatawag niya itong psychological counseling, palagi kong nararamdaman na kakaiba ang aming mga pag-uusap. Kinakausap niya ako tungkol sa normal na pang-araw-araw na buhay, o nanunood kami ng mga balita at forum ng magkasama, nagtatawanan sa mga nakakatawang netizens, at nanunood ng mga pelikula at serye sa TV ng magkasama. Tumutol pa nga ako rito dahil tila hindi ito seryosong psychological counseling. Ngunit sumagot si Gao Yang na ginagawa niya ang lahat ng ito para mapanatili akong konektado sa lipunan, upang mapanatiling sariwa ang aking kalooban, upang pagyamanin ang aking espiritual na buhay, at upang mapanatiling malusog ang aking pakikipag-ugnayan sa lipunan ng tao. Tila kakaiba pa rin ito para sa akin, ngunit hindi ako manalo sa argumento niya. Kaya hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya, at sa totoo lang, matagal na akong nahiwalay sa lipunan. Kaya kinailangan kong bumalik agad sa dati. Nang gabing iyon, hiniling ko kay Gao Yang na mag-login sa aking Earth account at mag-type ng mensahe sa isang group chat na tinatawag na Winner Winner Chicken Dinner, na nagsasabing, "Mga kapatid, bumalik na ako. Namiss nyo ba ako? Hang Jae, kayo ba talaga yan? Nawawala kayo, di ba? Paano kayo biglang lumitaw? Akala ko tumakas kayo, tulad ni Old Jia." Medyo nalito ako nang marinig ko ito. Hindi ba't hindi pala kaibigan ang kapaligiran sa labas ng hangganan para sa amin na mga Jia? Kung gayon, ano ang ginawa ni Old Jia? Para lang yan sa mga normal na tao, pare.
Sabi niya sa medyo mapanghamak na tono. Iba ang mga mayayaman. Ang mga katutubong Diyos sa labas ng hangganan ay mga mahilig sa ginto. Kung magsasakripisyo ka ng kalahating kilo ng ginto sa kanila at mananampalataya sa kanila, makukuha mo ang proteksyon ng kanilang banal na kapangyarihan. At malaya kang mamumuhay sa labas. Pinili ni Old Gia ang parehong landas. Nako, hindi man lang sinabi sa akin ng kupol na yun kung kailan siya umalis, at itinuring ko na siyang kapatid ko. Ngayon, mahigpit na ang pangangasiwa ng gobyerno sa ginto, pagpasok at paglabas, kaya hindi ganoon kadali ang paglabas. Hindi ko maipaliwanag ang lahat ng ito sa chat, at natatakot din akong mabantayan ng mga pulis kung pag-uusapan ko ito online. Nasaan ka ngayon? Magkikita tayo mamayang gabi. Pag-uusapan natin ang mga detalye. Wala ako sa bayan ngayon. Hindi ako makakabalik. Nakaalis na si Old Gia. Pero anong nangyari kay Panji? Bakit siya umalis sa grupo? Nagsimula siyang sumamba sa masamang Diyos. Kaya pinagbawalan ang kanyang account at inaresto siya. Ngayon ay nagsasaya siya sa isang detention center. Medyo nalito ako. Si Panji ay isang nangungunang estudyante sa Modo University. Nakatanggap siya ng mas mataas na edukasyon. Paano siya nasangkot sa lahat ng ito? Ano na ang sitwasyon niya ngayon? Maayos naman siya. Lalabas na siya sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, may malas siya. Mahilig si Panji sa astronomiya. Sumali siya sa ilang astronomy circles at nasiyahan sa pagmamasid sa kalangitan gamit ang isang teleskopyo sa kanyang libreng oras. Dati, normal lang ang lahat ng ito. Ngunit simula nang lumipat ang ating bansa sa mundong ito, ganap na nagbago ang sitwasyon. Ang mga bituin sa itaas ng ating mga ulo ay hindi na mga ordinaryong bituin kundi mga hindi kilalang enerhiya. Ang pagtitig sa kanila gamit ang isang hypo-red na teleskopyo ay may mataas na panganib na masira at madumihan ng kanilang enerhiya. Ang buong bilog ng astronomiya na kinabibilangan ni Panji ay nadumihan ng isang masamang Diyos. Hinugasan sila ng Diyos na iyon para ipalaganap ang kanyang pananampalataya online at gawing mga mananampalataya. Di nagtagal, nalaman ito ng mga departamento ng gobyerno, at ngayon, lahat ng miyembro ay sumasailalim sa edukasyon sa ideolohiya sa mga detention center. Nang marinig ito, bumigat ang aking puso. Hindi ko akalain na kahit ang sarili kong maliit na bilog ay sasailalim sa napakaraming pagbabago. Ipinapakita nito ang napakalaking epekto ng transmigrasyon sa ibang mundo sa lipunan ni Gia. Hindi masamang sabihin na ang mga tao ay nagpanik at ang madilim na agos ay dumadaloy sa lipunan. Hangze, saan ka nawawala sa nakalipas na 6 na buwan? Ilang araw na ang nakalipas, may mga tao mula sa istasyon ng pulisya na dumating at tinanong ako ng detalyado tungkol sa iyo. Nakagawa ka ba ng anumang malaking krimen? Hindi. Niloko lang ako ng isang tao sa isang online dating platform at ikinulong ng 6 na buwan sa isang ilegal na minahan ng karbon. Casual akong nag-isip ng dahilan. May gagawin pa ako, kaya kinailangan kong mag-offline. Mag-usap tayo mamaya kapag libre ako. Sige, gawin mo ang trabaho mo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mag-alala ng mag-isa. Pagkatapos kong isara ang group chat, napansin kong may nag-friend sa Earth account ko. Nagpadala ako ng request, pero tiningnan lang ni Gao Yang ng isang beses at tinanggihan ito ng walang pag-iisip. Bakit mo ito tinanggihan? Ito ang Earth account ko, di ba? Hindi ba dapat tinanong mo ako? Dahil isa itong scam account. Malinaw na nilayon itong manloko. Pero malinaw kong nakita sa verification message na isinulat niya na naniniwala siya sa Diyosa ng pag-ibig na si Freya at nakuha niya ang account ko sa pamamagitan ng gabay ng Diyosa. Gusto niyang maging partner ko habang buhay, at kunin ang mga biyaya ng Diyosa. Iyon mismo ang isinulat niya. Kaya siya manloloko dahil ang Diyosa ng pag-ibig na si Freya ay isang katutubong Diyos, at ang kanyang banal na kapangyarihan ay hindi makakaapekto sa amin na mga Gia sa kasalukuyan. 99% ng mga taong nagpapadala ng mga friend request online na nagsasabing ganoon ay mga manloloko. Nang marinig ko ito, may mga pagdududa pa rin ako. Pinaghihinalaan kong ginagawa ito ni Gao Yang dahil sa selos para sa babaeng iyon, at nakatutok na siya sa isang purong maliit na itim na dragon na katulad ko. Makikita mo mismo, puno ng mga ganitong ulat ang internet. Total, ang Diyosa ng pag-ibig ay talagang umiiral sa mundong ito. Kaya,
Ang pangangikil ng pera at pakikipagtalik sa mga tao gamit ang kanyang pangalan ay mas matalinong ideya kaysa sa pagbebenta ng mga dahon ng tsaa. Nag-isip ako sandali at naramdaman kong may katuturan ang sinasabi niya. Mabilis bang kumakalat ang pananampalataya sa Diyosa ng pag-ibig sa ating bansang Zia? Bigla kong naitanong, habang naaalala ang pambansang sitwasyon sa Zia. Oo nga, tutal, ang pagnanais para sa pakikipagtalik at pag-ibig ay likas na ugali at likas na ugali ng tao. Napakataas ng populasyon ng mga walang asawa at binata sa ating bansa, at maraming tao ang pribado tungkol sa kanilang personal na buhay. Hindi pa lang nagkakaroon ng epekto ang banal na kapangyarihan ni Freya sa loob ng hangganan ng Zia. Kung hindi, maaari sana nitong malutas ang marami sa ating mga problemang panlipunan. Nagningning ang aking mga mata nang marinig ito. Gaano kaya kasikat at kumikita ang negosyong ito kung mag-iimbita tayo ng mga profesional tulad ng Diyosa ng pag-ibig na si Freya upang magpatakbo ng mga dating website at mga ahensya ng kasal? Habang pinag-iisipan ko ito, mas nagiging matatag ang ideya para sa akin. Sa hinaharap, kung may sino man sa kanyang mga mananampalataya ang magpadala sa akin ng friend request, hinihikayat ko kayong tanungin muna ako bago tumanggi. Ngunit malinaw na sila ay mga pekeng mananampalataya na nanlilinlang ng mga tao sa pangalan ng Diyosa ng pag-ibig. Mr. Hung, napaka-espesyal ng iyong pagkakakilanlan. Hindi ka dapat makipag-ugnayan sa mga kaina-hinalang babaeng ito. Bilang iyong psychological counselor, obligasyon kong ilayo ka sa kanila. Bakit ka ba nasa sabik? Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ako tanga, ni hindi rin ako malabag na pervert. Hindi ako ganoon kadaling lokohin. Gusto ko siyang i-add dahil interesado ako sa Diyosa ng pag-ibig na si Freya. Gusto kong makakuha ng impormasyon mula sa kanya para makapagtulungan tayo sa hinaharap. Bukod kay Freya, isa siyang Diyos. Sino ang makakagarantiya na ang kanyang banal na kapangyarihan ay hindi makakaapekto sa ating bansa? Sino ang nakakaalam, marahil ang babaeng iyon ay talagang nakarating sa akin sa pamamagitan ng gabay ng Diyos at siya ang aking tunay na pag-ibig. Saan nagmula ang napakaraming tunay na pag-ibig na itinakda? At kung ang kanyang banal na kapangyarihan ay talagang napakalakas, bakit ang iyong Earth account lang ang idinagdag ng taong iyon? Bakit hindi kanya direktang tinawagan? Kumurap ako. Nakakatawa na makita ang na-trigger na hitsura ni Gao Yang. Naka-disconnect ang numero ng telepono ko, hindi ba? At saka, ito ang telepono mo, at nakalagay doon ang numero ng telepono mo. Nang marinig ito, hindi makapagsalita si Gao Yang. Pero si Freya ay isang Diyos. Kung ang kapangyarihan niya ay talagang nakakasagabal sa ating bansa, hindi ako makapaniwala na hindi niya mahanap ang numero ng telepono ko. Kung ang taong iyon ay talagang nagmula sa gabay ni Freya, dapat ay tinawagan na niya ako ngayon. Pagkasabi niya nito, biglang nag-vibrate ang teleponong hawak ni Gao Yang, at isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Ito ay isang virtual internet number na partikular na ginagamit para sa panloloko. Naramdaman ni Gao Yang na may mali sa loob, ngunit mabilis siyang nakahanap ng dahilan at dali-daling ibinaba ang tawag. Hindi naman siguro ito isang malaking pagkakataon. Medyo nagulat din ako, pero naramdaman kong dapat kong igalang si Gao Yang at huwag na siyang guluhin pa. Kaya hindi na ako nagsalita. Gayunpaman, ilang segundo ang lumipas, isa pang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating, at ibinaba muli ni Gao Yang ang tawag bilang reflex. Pagkatapos ay dumating ang pangatlong tawag. Pagkatapos ay dumating ang pang-apat. Nang malapit ng ibaba ni Gao Yang ang telepono dahil sa inis, hindi ko napigil ang sabihin sa kanya na sagutin ito. Ang basta pag-iwas sa kanya ay hindi makakalutas sa problema. Total, isa siyang psychological counselor. Kahit nasa likod na pinto ito nanggaling, sapat na ang lakas ng kanyang isipan para makayanan ito. Nang marinig ito, agad siyang natauhan. Inayos niya ang kanyang pag-iisip at sinagot ang tawag. Hello, maaari ko bang malaman kung sino ka? Sandali na natahimik ang kabilang linya ng telepono. Pagkatapos ay may isang maingat na boses ng babae na nagsabi, Hello. Maaari mo bang ibigay sa akin ang telepono ni Huang Jie? Pakiusap, Huang Jie. Wala akong kakilala na Huang Jie. Mali ang numerong na-dial mo. Imposible. Ang numerong ito ay ginabayan lang sa akin ng Diyos. Talagang makokontak ko si Huang Jie sa pamamagitan nito. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Gao Yang.
Sumenyas siya sa mga staff na nakatayo malapit at saka nagsimulang tumigil. Diyosa Freya, naniniwala ka ba sa Diyosa ng pag-ibig? Sabi niya, tama, hindi lang ako tapat na naniniwala sa kanya, kundi ako rin ang personal niyang piniling banal na birhen. Sumimangot si Gao Yang at sinabing, bakit mo hiniling kay Freya na hanapin si Huang Jie? Siyempre, para makasama niya ako at matanggap ang basbas ni Freya. Personal na sinabi sa akin ni Freya na si King Jay ang kanyang banal na anak at siya rin ang aking nakatadhana at nag-iisa. Natural, mas mabuti kung mas maaga tayong magsama. Hindi ba maaaring makaapekto ang banal na kapangyarihan ni Freya sa ating bansa? Paano mo nagawa ito? Siyempre, lumabas ako ng hangganan gamit ang ginto at nag-alay ng 50 kilo ng ginto para sa kanila. Sa kabila ng pagiging mabait, hindi napigilan ni Gao Yang na magmura sa kanyang puso. Napakayaman niya. Dapat mong malaman na ang halaga sa merkado ng 50 kilo ng ginto ay higit sa 25 milyong pera ng Zia, at ang pangangasiwa ng ginto sa Zia ay naging napakahigpit na ngayon. Ang pamilya ng babaeng ito ay tiyak na napakayaman at may koneksyon. Hindi mo ba alam na ang pribadong pagtawid sa hangganan at pagpupuslit ng napakaraming ginto ay isang seryosong krimen? Alam ko, kaya kailangan kong kontakan agad si Huang Jie para makatakas siya kasama ko. Natigilan si Gao Yang. Ngayon lang niya naisip na ang babaeng nasa harap niya ay malinaw na medyo bobo at inosente. Dahil isa kang banal na dalaga ng FIA, malamang marami kang alam tungkol sa kanila. Siyempre, alam ko ang gusto mong malaman. Hindi mo ba gusto ring sumali sa aming simbahan ng Diyosa ng pag-ibig? Oo, gusto ko. Umakto si Gao Yang na parang natutokso. Pero kailangan ko munang maunawaan ang isang bagay. Paano nga ba ginagamit ni FIA ang kanyang banal na awtoridad? Anong ibig mong sabihin? Sandaling natigilan ang babae sa kabilang panig. Ibig kong sabihin, FIA, paano mo tinutulungan ang mga mananampalataya na makahanap ng kapareha? Gumagamit ba siya ng big data o iba pa? Mas lalong naguluhan ang babae sa harap niya. Isipin mo na si Freya ang Diyos ng pag-ibig, ang kanyang pananampalataya ay tiyak na laganap, at malamang ay mayroon siyang hindi bababa sa 10 milyong mananampalataya. Ang paghawak sa napakaraming tao ay malinaw na isang nakakatakot na gawain. Kaya gusto kong malaman kung mayroon siyang napakalaking database. At gumagamit ba siya ng anumang espesyal na algorithm para sa pagpapares ng kasal sa big data? Sino ang mag-aakala na ang babae sa kabilang panig ay agad na magagalit pagkarinig nito? Ikaw na erehe. Paano mo nagawang questionin si Freya at sisihin siya? Tiyak na sasabihin ko kay Freya ang tungkol sa iyong mga kalapastangan ng salita at hihilingin sa kanya na sampain ka na manatiling single habang buhay at makipagkita lamang sa mga walang kwentang kaibigan. Ang dami kong kahilingan, natatakot ako. Ganoon ba talaga kasama ang pinili ni Freya? Napakaliit mong babae, ngunit pinili ka niya bilang banal na dalaga. Oo, ako ang banal na dalaga. Ako ang banal na dalaga. Hindi ako maaaring magalit. Mababaliw na sana ako dahil sa iyo at nakalimutan ko ang aking pangunahing gawain. Binibini, pumunta ako rito para hanapin si Hung Jae. Maaari mo ba akong tulungan na kontaken siya? Pasensya na. Tatanggihan na naman sana siya ni Gao Yang. Ngunit bigla niyang naalala ang paalala ko at tumangala sa akin nang may nagtatanong na mga mata. Umiling ako at hindi. Gao Yang, naantig din ang puso ko sa tanong mo. Paano nga ba ginagamit ng Diyosa ng pag-ibig ang kanyang banal na awtoridad? Ano ang kanyang pamantayan at batayan sa pag-aayos ng kasal ng mga tao? Komprehensibo ba niyang isinasaalang-alang ang hitsura, kaalaman, mga pagpapahalaga, personalidad, at iba pang mga salik, o ito ba ay random na paglalaan? Direktang kinokontrol at binabago ba niya ang isip at pananaw sa estetika ng mga tao sa pamamagitan ng pakikialam sa pinagbabatayang datos at pilit na pagsasama-sama ng dalawang tao? Habang iniisip ko ito, mas malamang na makita ko ang pangalawang posibilidad na ito. At may pakiramdam ako na ang Diyosa ng pag-ibig na ito ay hindi kasing maaasahan ng sinasabi ng mga alamat. Wala akong interes na makipag-usap sa taong nasa kabilang panig. Nang makita ito, natural na natuwa si Gong. Pasensya na. Walang nagngangalang Huang Jie dito. Mali ang numerong na-dial mo. Karaniwan, dapat ay agad niyang ibinaba ang tawag. Ngunit ang problema ay hindi pa nasusubaybayan ng teknikal na departamento ang impormasyon at address ng babae.
Kaya kinailangan ulit siyang makipagtalo ni Gong sa kanya. Imposible. Pinindot ko ang numero ng nakapikit. Kaya paano naging mali ang numero? Ikaw siguro iyon. Ikaw yung masamang babaeng ayaw akong tulungan na kontaken siya. Ate, na naghahanap kay Wangze, wala ka bang problema? Paano magiging tama ang numerong nakapikit? Hindi mo alam. Pinaikit ko ang mga mata ko dahil noon ko lang naramdaman ang gabay ng banal na kapangyarihan ni Faye. Parang siya mismo ang tumawag sa numero para sa akin. Nang marinig ito, si Ding Zuan, na dumating, ay medyo nalungkot din. Hindi niya inaasahan na ang kapangyarihan ng Diyosa ng pag-ibig ay maaaring magkaroon ng epekto sa loob ng hangganan, at si Gao Ying ay nakaramdam din ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Pagkatapos ay may narinig siyang boses sa kabilang linya ng telepono. Kaya tawagan mo agad si Wangze, kung hindi ay mapipilitan akong maging bastos sa iyo. May kilala akong Wangze, pero hindi kita tutulungan na kontaken siya. Bakit? Kung masama ang ugali ko sa iyo, maaari akong humingi ng tawad. Pasensya na. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, hayaan mo akong makausap si Huang Jie. Nang marinig ito, iniangat ni Gao Eng ang kanyang ulo, tumingin sa akin, at saka malamig na sumagot, dahil kasintahan ko na siya ngayon. Paano ko hahayaang makilala siya ng isang taong may malaking problema sa bahay na tulad mo? Imposible. Nagsisinungaling ka. Nobya niya ako. Si Freya mismo ang nagdesisyon nito. Huwag mo akong takutin gamit ang pangalan ni Freya. Pinili ako ni Yulao. At ang autoridad ng Freya mo ay hindi gumagana sa mga tao ni Hamsha. Mabuti. Kaya sinasadya mo akong guluhin, di ba? Walang problema. Ang tunay na pag-ibig ay kayang tumawid ng mga bundok at dagat. At ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Nang marinig ito, nagalit ng hindi maipaliwanag si Gao Eng. Hindi mo kailangang maghintay ng ganito katagal. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo ngayon din. Magtatakda tayo ng oras at lugar at gagawin natin agad ang offline PK. May lakas ng loob ka ba? Nang marinig ito, nagalit din ang babae sa kabilang linya. Hindi ko itinatago ang pangalan ko. Ang pangalan ko ay Wen. Ngunit bago pa niya matapos ang tawag, biglang naputol ang tawag. Hindi ko pa ibinababa ang tawag. Maghintay tayo. Tingnan natin kung tatawag siya ulit. Pagkatapos ay humarap siya sa pinuno ng tech team. Ang signal na ito ay espesyal na naka-encrypt gamit ang isang ganap na hindi kilalang algorithm. Hindi ito kayang i-crack ng ating kasalukuyang tech. Mukhang itinatago talaga ito ng kapangyarihan ni Freya. Ang pinakamalaking tanong ay, bakit natagpuan ni Freya si Mr. Wang? At paano niya ito natagpuan? Ito ba talaga ay isang mahiwagang tadhana? Ngunit karamihan sa kanila ay naghihinala na may naglabas ng sikreto. Tiyak na may isang mananampalataya sa Diyos ng pag-ibig ang tiyak na palihim na nagulat ng impeksyon ni Mr. Wang kay Freya, at iyon ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Hindi ba nila sinabi na ang kapangyarihan ng mga Diyos ay hindi makakaapekto sa ating Sha country? Kaya ano ang eksena sa Diyosa ng pag-ibig na ito? Mr. Wang, inaasahan na natin ang ganitong sitwasyon. Si Freya ang katutubong Diyos na ang pananampalataya ay pinakalaganap sa ating bansa. Sa kasalukuyan, mayroon siyang hindi bababa sa 30 milyong mananampalataya. Bukod pa rito, palaging nirerespeto ng ating bansa ang kalayaan sa relihiyon. Natural, napakahirap na mahigpit itong bantayan. Kaya, hindi kami nagugulat sa maliit na trick na ito. Sa katunayan, nakapag-isip na tayo ng mas masahol pang mga senaryo. Isipin kung ano ang mangyayari kung isang araw ay mawala ang harang sa pagitan ng ating Sha country at ng labas ng mundo. Kalimutan na natin ang mga sakam na Diyos at demonyo. Ang mga supernatural na nilalang na nakapalibot kay Sha ay magiging isang malaking problema para sa atin. Marami sa atin ang may malakas na kutob na ang harang na ito ay mawawala rin sa madaling panahon, at hindi ito magtatagal. Kaya naman, dapat tayong laging maging handa para sa pinakamasama at gumawa ng buong paghahanda sa lalong madaling panahon. Pagsapit ng gabi, walang tawag mula sa mananampalataya sa Diyosa ng pag-ibig. Marahil, naramdaman ni Freya na may mali at pinigilan ang kanyang mananampalataya na gumawa ng ganoong hakbang ng pagpapakamatay. Sa oras na ito, karamihan sa mga kawani ay natapos na ang kanilang trabaho at umalis, at ako ay nagmamasid ng mga bituin mag-isa sa gabi. Nakatingin ako sa isang madilim na bituin sa timog kanlurang kalangitan.
Sinasabing iyon ang banal na palasyo ni Freya. Habang nakatingin, bigla kong napagtanto na hindi sapat ang talas ng aking mga mata. Hindi ko man lang makita ng malinaw ang mga bituin. Mas masahol pa ito kaysa sa isang teleskopyo ng astronomya. Dapat mong malaman na ang mga supernatural na nilalang ay may napakalakas na kontrol sa kanilang mga katawan. Siguro kung lubos kong itutuon ang aking atensyon sa isang partikular na bahagi ng aking katawan, mababago at maaayos ko ang bawat selula doon gamit ang aking matibay na kalooban, na lalong magpapatibay sa organ na iyon. Ang kailangan ko lang gawin ay ayusin ang focal length ng retina. Hindi naman dapat ganoon kahirap. Tama ba? Sa pag-iisip nito, hindi ako nag-aksaya ng oras, ipinikit ko ang aking mga mata at nag-focus. Sa aking utos, isang napakalaking kuryente ang lumabas mula sa aking puso at nagsimulang gumalaw patungo sa aking mga mata. Ang momentum nito ay napakalakas na ang liwanag ng kuryente ay sumisid sa aking makakapal na bungo na parang dragon. Ang miyembro ng kawani na naka-duty ay kinilabutan sa eksenang ito. Anong problema mo? Sino ang naninigarilyo sa iyong mga mata? Nang hindi ako sumagot, mabilis siyang nagtanong. Ipinaalam ko kay Ding ang tungkol sa akademya. Maya-maya, dumating si Ding Shiwen, hinihingal. Nang mga sandaling iyon, natapos ko na ang aking pagbabago ng mata, at ipinaliwanag ko sa kanya ang buong bagay. Nagulat si Ding Shiwen, ngunit malinaw din ang kanyang isipan matapos malaman ang katotohanan. Total, mabilis mong kayang i-charge ang iyong katawan sa pamamagitan ng enerhiyang elektrikal at sapalarang babaguhin at palalakasan ang istruktura ng iyong katawan. Kung isang araw ay tunay kang sumipsip ng 1 trilyong degree ng kuryente, marahil ay lilipad ka diretso sa kalangitan at lalamunan ang mga tinatawag na Diyos isa-isa. Bagamat tila medyo katawa-tawa ito sa akin, hindi iyon ang iniisip ni Dingwen, dahil kahit ang mga Diyos ay hindi ipinanganak na malakas. Gamit ang iyong kasalukuyang talento at ang suporta ng ating buong bansa, ang paglampas sa kanila ay hindi imposible. Ang mga lumang Diyos na ito ay matagal nang namuno sa mundong ito. Ngayon ay dumating na ang panahon para sa amin na mga Ziya na magtatag ng isang bagong kaayusan at maging mga Panginoon dito. Kinabukasan, ang paboritong programa ng mga manunood, ang Approaching the Joint Dragon, ay ipinalabas ayon sa schedule. Ngayon ay 8 araw na mula nang ako ay nasa harap ng kamera. Sa panahong ito, ang aking script ay nagbago mula sa isang mapanira at galit na dragon patungo sa isang mahinahon at masunurang kasamang dragon. Ang opisyal na kwento ay noong una, ang sumpa ng masamang Diyos ay nakalito sa isip ng itim na dragon at ikinagalit ito. Ngunit ngayon, salamat sa proteksyon ng mga pagkalugi sa tahanan, humina ang sumpa ng itim na dragon at bumalik ang katinoan nito. Inihayag din ng mga opisyal sa publiko na ang itim na dragon ay nagtataglay ng kuryosidad at nagkaroon ng matinding interes sa sibilisasyon, teknolohiya, at kultura ng ating bansa. Sa makatuwid, plano nilang i-recruit ito. Nang marinig ang ideyang ito, natuwa ang mga netizen. Ang mga higanteng dragon ay hindi kailanman maaaring maging alipin. Maliban na lang kung makakuha sila ng libreng pagkain at tirahan. Ito ay malinaw na isang napakamakatwirang ideya. Gayunpaman, naniniwala rin ang ilang netizen na ang itim na dragon ay hindi maaasahan. Ang pag-recruit sa kanya ay parang isang nagtitik na bomba. Ang isang taong hindi natin lahi ay hindi kailanman maaaring maging tunay nating sarili. Mabilis na nahati ang mga netizen sa dalawang magkaibang paksayon, at isang matinding confrontation online ang naganap. Sa kabutihang palad, nagawa ng mga opisyal na kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghawak sa opinyon ng publiko. Gayunpaman, alam din ng mga opisyal na medyo napaaga ang pag-recruit ng isang higanteng dragon. Para magmukhang totoo at perpekto ang kanilang plano, napagpasyahan nilang palayain muna ang Black Dragon sa labas ng Bogor. Kinabukasan ng hapon, ipinalabas sa news channel na ang katawan ng Black Dragon ay nakoma dahil sa matagal na kakulangan ng mahika at patuloy na pag-aaral. Matapos suriin ng mga eksperto mula sa Zia Academy of Sciences ang mga detalye, lahat ay nagkakaisang sumang-ayon na dapat ipadala si Black Dragon patawid ng hangganan sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita ang host, ipinakita ng kamera ang pagkarga kay Black Dragon sa isang truck at minamaneho patungo sa hangganan. Habang dahan-daang dumarating ang truck sa Portno. 2, naging napakatahimik ng buong proseso. Walang seremonya ng pagpapalaya o sesyon ng pagkuha ng litrato.
Sandaling huminto ang crew ng CCTV camera upang kumuha ng malapitang mga kuha, at pagkatapos ay tumuloy ang truck patungo sa harang. Habang pinapanood ang Black Dragon na bumabalik sa hangganan, biglang nalungkot ang reporter ng CCTV na si Wang Xiaobing. Dati, sinabi sa kanya ng pinuno ng militar na kung magkakamalay si Black Dragon, magkakaroon siya ng pagkakataong magsagawa ng ilang minutong panayam. Bagamat ipinakita sa mga live broadcast ng CCTV ang pag-aaral ni Black Dragon na magsalita ng wikang Xia, hindi kailanman binigyan ng pahintulot ang media para sa isang malapitang panayam dahil sa mga kadahilanang pangseguridad. Pakiramdam ni Wang Xiaon ay napalampas niya ang minsanang pagkakataong ito sa buhay. Ngunit nakita niya si researcher Yu Shoubin na naglalakad patungo sa kariton na puno ng mga libro. Researcher Yu, lalabas ba siya sa hangganan? Oo. Kung hindi ako lalabas, paano ko ibibigay sa kanya ang mga librong ito? Pero hindi ba't masyadong mapanganib iyon? Ang Black Dragon ay ganap na nagbago pagkatapos tumawid sa hangganan. Paano kung maging masungit siya at tumangging kilalanin ka? Hindi ba't malalagay sa panganib ang buhay mo? Ayos lang, Reporter Wang. Dapat mong malaman na may isang taong kailangang sumugal. Upang makuha ang tunay na pagkakaibigan ng isang mayabang na nilalang tulad ng Black Dragon, kailangan nating makuha ang kanyang pagsang-ayon kapag siya ay gising at ganap na lumakas. Sa makatuwid, kapag nagkamalay ang Black Dragon sa labas ng hangganan, napakahalaga para sa akin na naroon at makausap siya. Kung hindi, masasayang ang lahat ng ating pinaghirapan sa ngayon. May magagawa pa ba? Kung hindi, kailangan ko nang umalis. Teka. Researcher Yu, maaari mo ba akong isama? Gusto mo rin bang sumama? Nagkunwaring nagulat si Yoshiman at pagkatapos ay mariing umiling, tumatanggi. Hindi, masyadong mapanganib ito. Sa totoo lang, hinihintay ni Yoshiman ang pangungusap na ito. Sinadya niyang hikayatin si Wang Xiaobing na sumama sa kanya upang interviewin si Mr. Wang sa labas ng hangganan, upang magplano ng isang plano sa hinaharap. Gayunpaman, may mga bagay na hindi direktang masasabi. Dapat ay nagmula ang mga ito sa bibig ni Wang Xiaobing, upang mas maging makatotohanan at madrama ang eksena. Pero sinabi mo lang na hindi naman mapanganib, kaya bakit mapanganib para sa akin? Nagtanong si Wang Xiaobing, hindi ka maaaring pumunta. Paano naging pareho iyon? Medyo magkaibigan kami ni Black Dragon. Pero hindi ka niya kilala. Baka hayaan niya akong dumaan, pero hindi ikaw. Kung ma-accident ka, hindi ako ang mananagot. Hindi mo kailangang managot. Agad na sinabi ni Wang Xiaobing, isama mo na lang ako. Kung may mangyari talaga, akin na ang responsibilidad. Habang dahan-daang tumatawid ang truck sa harang, halos agad-agad na nagising ang katawan ni Black Dragon na parang isang nakakatakot na black hole at nagsimulang magmadaling sumipsip ng mga nakapalibot na elemento ng mahika. Ang momentum nito ay napakabilis na parang mga nakikitang bagyo ang nabuo sa paligid nito. Di nagtagal, iminulat ni Black Dragon ang mga mata nito, na natugunan ang inaasahan ng lahat. Pinigilan ng lahat ng manunood ang kanilang hininga sa gulat. Pagpasok sa labas ng mundo, na puno ng mga elemento ng mahika, ang aura ng Black Dragon ay ganap na nagbago. Naglakad-lakad siya, iniunat ang kanyang katawan, at pagkatapos, kasabay ng isang malakas na ungol, ay pinakawalan ng isang napakalaking hininga ng dragon sa truck sa tabi niya. Ang hininga ng dragon na ito ay kumalat ng 10 metro, at ang truck ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sumabog. Natunaw lang ito at naging tubig na bakal. Nang makita ang sukdulan ng atmosfera at emosyon, alam ni Yu Xiaoman na oras na para pumasok. Sinabi niya kay Wang Xiaobing, na nakaupo sa passenger seat, huwag kang magsalita ngayon. Kakausapin ko muna si Black Dragon. Sige. Tumanggo si Wang Xiaobing nang masunurin. Ang pickup truck na dala nila ay tumawid sa harang at umalis. Sa sandaling iyon, iniangat ko ang aking ulo. Isang napakapanganib na aura ang lumabas sa aking buong katawan. Ginoong Black Dragon, huminahon ka sana. Ako ito, ang iyong kaibigang si Yu Xiaoman. Kaibigan, mahina kong sinabi ang salitang iyon pagkatapos ng ilang mapang asar na sulyap. Opo, kaibigan, ipinagpatuloy ni Yu Xiaoman ang kanyang pag-arte at humakbang pasulong. Ipinakita ko rin ang aking husay sa pag-arte at inilapit ang aking dragon na mukha sa tabi ng ulo ni Yu Xiaoman. Nanatili akong ganoon ng ilang minuto at pagkatapos ay ibinaling ang aking ulo.
Napakahusay. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Talagang karapat-dapat kang tawaging kaibigan ko. Kahit ako, ang Diyos, ay walang utang na loob kahit kanino. Pero sa pagkakataong ito, tinatanggap ko ang pabor na ito mula sa inyong mga taga-Siya. Salamat sa pagliligtas ninyo sa akin, Diyos. Ang pangalan mo ay DS. Umakto si Yu Xiaoman na nagulat at masaya. Tama. Tumangala ako sa langit sa anggulong 45 degree at sinabi sa mabigat na boses, matagal ko nang hindi nagagamit ang pangalang iyan. Bakit mo sinasabi iyan? Tanong ni Yok Siamin, na tamang-tama ang tiyempo, dahil ang mga alipin ay walang karapatan sa sarili nilang pangalan, at ako ay naging alipin ng isang masamang Diyos sa loob ng 300 taon. Pasensya na, kaibigan ko. Hindi sinasadyang naalala mo ang iyong malungkot na nakaraan. Ayos lang, mayroon akong sapat na pagpaparaya. Bagamat ang ilan sa mga sinabi ninyong mga taga-Zia ay ikinagalit ko, iniligtas mo ang buhay ko, at bilang isang pinagsamang dragon, hindi mo ako sinubukang alipinin o ikulong. Sa halip, binigyan mo ako ng kompletong respeto at kalayaan. Kaya lagi kong aalalahanan ang inyong pagkakaibigan. Nakakatuwang malaman na ganoon nga ang iniisip mo. DS, ito ang CCTV reporter na si Wang Shoubing mula sa aming bansang Zia. Gusto ka talaga niyang interviewin. Ayos lang ba yan? Yumuko ako at tiningnan si Yok Siabing ng mabuti. Sige, ang Zia mo ay isang magandang bansa na nakagawa sa akin ng isang pabor. Nararapat lang sa akin ang aking paggalang. Kumusta, Mr. DS? Ako ang CCTV reporter na si Wang Shoubing. Opo, ikinagagalak kong makilala ka, Mr. DS. Lahat ay talagang mausisa tungkol sa iyong pinagmulan. Maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili? Wala akong masyadong masabi. Isa lamang akong itim na dragon mula sa dulong hilaga, mahigit 300 taong gulang at 300 taon nang nagpaparami. Ilang panahon na ang nakalipas, ang masamang Diyos na nagpakulong sa akin ay nagtamo ng malubhang pinsala, at sa wakas ay nabawi ko ang aking kalayaan. Lumipad ako patimog at aksidenteng nakapasok sa iyong bansang Zia. Ang DS ay bahagi lamang ng iyong pangalan. Ano ang iyong tunay na pangalan ng dragon? Ang tunay na pangalan ng aming lahi ng dragon ay katumbas ng aming buong genealogy. Sa aking henerasyon, aabutin ng hindi bababa sa 10 minuto para bigkasin ito ng buo. Sa palagay ko ay hindi na kailangan iyon. Halata na nagsasalita ako ng kalokohan dahil hindi ko alam ang sarili kong tunay na pangalan. Dapat mong malaman, na ang tunay na pangalan ng isang higanteng dragon. Ang pangalan ay maaari lamang bigkasan sa wika ng dragon. At ang wikang dragon ay isang napakasinauna at masalimuot na wikang mahiwaga. Hindi man lang ito kayang isaulo at ulitin ng mga normal na tao, lalo na ang intindihin ito. Kaya naman, imposibleng isalin ito. Medyo nang hinayang si Wang Xiaobing. Ngunit tinanong pa rin niya, Mr. DS, bago kita nakita ng harapan, lagi kong iniisip na isa kang mapanganib, madaling magalit, at tuyot. Pero ngayon, tila napakaamo at madaling lapitan mo ako. Ibang-iba ito sa iyong pag-uugali sa tahanan. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano nangyari ang pagbabagong ito? Hindi ba't kayong mga Zia ay may id na nagngangalang Moody? Pinalaya mo ako, kaya natural lang na nasa masaya akong kalagayan. Pero hindi naman kailangang maging ganito ng ilang panahon. Hindi namamalayang napaatras sina Wang Zia at Bing. Mr. DS, napakamapagpatawa mo talaga. Nakikita kong mahusay ka ng magsalita ng wikang Zia ngayon. Ito ba ay dahil sa talento sa wika ng pinagsamang dragon? Siguro ay narinig mo na ang tungkol sa isang mahika na tinatawag na komprehensibong wika. Kung ikukumpara sa maraming sinaunang wikang mahiwaga, ang iyong wikang Xia ay hindi naman komplikado. Madali itong matutunan. Kaya, nangangahulugan ito na ang iyong mga naunang kilos ay isang pagbabalat kayo lamang. Palihim mo kaming pinagmamasdan. Kalahati at kalahati. Kalahati ay dahil ang sumpa sa aking katawan ay hindi pa tuluyang nawawala noong panahong iyon, at ang aking mga emosyon ay hindi matatag. At ang kalahati naman ay ang pagbabalat kayo ko sa aking sarili upang sa pamamagitan ng pag-abala sa iyo, palihim akong makapagmasid at matuto mula sa inyong mga Xia. Kaya, batay sa iyong mga obserbasyon, ano ang iyong tunay na impresyon sa aming bansang Xia? Napakadakila, napakalakas, napakakatakot. Ang iyong pagdating dito ay tiyak na magdadala ng mga pagbabagong nakakawasak sa mundong ito.
Ngunit ang pisikal na lakas ng mga Zia ay tunay na mahina, at kulang kayo sa matibay na pananampalataya. Walang alinlangan na lubhang mapanganib ito sa isang mundong tinitirhan ng mga Diyos. Kaya, bilang isang supernatural na anyo ng buhay na may sinaunang pamana, nais mo ba kaming bigyan ng anumang mga mungkahi? Huwag na huwag kayong magtiwala sa mga Diyos. Mas gugustuhin kong makipagkasundo sa dyablo, ngunit hindi ako kailanman magtitiwala sa mga tinatawag na kalokohang Diyos. Ngunit ngayon lang sinabi mo na kaming mga Zia ay kulang sa pananampalataya. Kung hindi kami naniniwala sa mga Diyos, sino ang aming paniniwalaan? Hindi ko sinagot ang tanong na ito, sa halip ay tumingin ako sa papalubog na araw sa kanluran. Kailangan ko nang umalis. Sige. Bagamat marami pa ring tanong si Wang Jabing. Ngunit nang sabihin ito ng itim na dragon, nanghihinayang siyang huminto. Nang makitang malapit na akong umalis, patakbong pumasok si Yu Jaman. Sandali lang, Diaz. May inihanda akong regalo para sa iyo. Napansin kong mahilig kang mag-aral, di ba? Kaya espesyal akong pumili ng daan-daang libro para sa iyo. Lahat ng ito ay mga klasiko ng ating kabihasnan sa daigdig. Sigurado akong magugustuhan mo ang ilan sa mga ito. Napaka-maalalahanin mo. Nagkunwari akong naantig, habang nakatingin kay Yuji Amin, kailangan kong irekomenda ang librong ito sa iyo. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Pagkasabi nito, inilabas ni Yuji Amin ang isang librong pinamagatang, Das Kapital. Ito ang maliit na kasukdulan sa unang balangkas ng pagre-recruit sa pinagsamang dragon. Ang itim na dragon ay makakasalamuhan ng mga revolusyonaryong ideya sa unang pagkakataon, magkakaroon ng matinding interes sa mga ito, at unti-unting magiging isang determinadong revolusyonaryong pinagsamang dragon. Ngunit sa makasaysayang sandaling ito, isang aksidente ang naganap. Biglang lumiit ang mga mata ko, at bago pa ako makasigaw ng, mag-ingat, diretso akong nagpakawala ng isang mabangis na hininga ng dragon, na ikinamatay ni Yuji Amin. Kasabay nito, biglang sumikat ang papalubog na araw na may matinding liwanag. At ang liwanag na iyon ay direktang tumama sa posisyon kung saan kasalukuyang nakatayo si Yu Jaman. Isang eksaktong hampas mula sa banal na Diyos ng araw na may parusa.